finally, last Friday of the month. Parang lalalayla yun ah. Oh. Mapita rin po sa mga kapatid natin sa Maguindanao. Bago po matapos ang buwan, himayin muna natin ang iba't ibang mga trending na ganap online. Heto na nga po ang madalas na tanong ng mga marites na Ano latest? Ano ba? Mami Alright! What is the latest this Friday? Ito buwan naman natin ngayong araw ng Biyernes. From real to forever ang tambalan ni na Ronnie Alonte at Loisa Andalio dahil finally kasal na sila. Woo! Patingin. Ayan, naku, umapaw ang kilig kahapon matapos i-reveal ng dalawa ang kanilang wedding photos. Sa isa emotional post, inilahat ni Loisa kung gaano siya ka-grateful sa perfect moment na to. Perfect photo. Pati na sa lahat ng taong tumulong, sumuporta at umintindi sa kanilang journey sa loob ng 9 na taon. Gaganda ng photo. Noong November 21 nga lang po, una na lang ibinahagi ang kanilang engagement. At ilang araw lang makalipas, sinerve nila ang nakakatunaw na puso na behind-the-scenes moments nila mula sa proposal ni Ronnie kay Loisa sa isang YouTube vlog. Congratulations, Mr. and Mrs. Alonte! Mabuhay ang bagong kasal. Abay, kaya tuwan-tuwa ang Loini fans. Yun ang tawag sa mga Ronnie and Loisa. Congrats! Wow, 9 years together, no? Road to forever. So parang ano pa sila, nag-start yan na, kala mo puppy love. Love team, love team. Na-pair sila. Tsaka ito talagang physically compatible sila. Ang ganda nila tignan together. Yes, Mama. I just realized this is one of those successful from real to real love team stories. Kasi 'di ba, as we know, may mga unfortunately hindi na nagtagumpay from love team, 'di ba? Nagiging sila tas naghihiwalay. Pero it's one of the success stories that we have. Yan sila, Mama. Very open yan sila sa kanilang relationship in the early years. So kumbaga parang if something happens, they're very open. Kasi si Loisa, nakatrabaho ko yan, favorite yan ni Angel, no? Kasi super totoong bata, maayos, kung paano siya makitungo sa'yo, yun na yun. Kumbaga, napakaayos talaga ni Loisa at ni Ronnie, no? And maganda, pagka meron silang, they talk about their mistakes, they talk about, their struggles online in the earlier years. Itong recent, Mama, naging mas quiet yan na, mas relaxed. Kaya mas matured nung naglabas sila na parang they are engaged, ikakasal sila, binigla tayong lahat. Kasi nga, sanay tayo na nakikita natin blow by blow. Diba? Tama ba yung nangyayari sa kanila. Pero this goes to show na even in relationships, hindi pa laging kailangan it's out there. Minsan, dumaraan din sila sa pagkakataon na wala mo nang update ang lahat at okay lang yun. Basta ang importante ay okay sila. So, ito yung nakita ko sa kwento nila. Kaya congrats, Loisa! Kay Loini. Good luck din sa gusto kanilang kay Ronnie marriage pati kay Loisa. Hindi, sabi ko ito na naman isang kumbaga papatunay na tumatanda na. Because alam natin si Loisa, mga siguro 10, 15 years ago, sa PBB nag-start yan di ba? Tapos si Ronnie naman, pa-basketball, may boy group pa, di ba? Si Ronnie hashtag pagkasama sila Makoy, yes! Zeus. Correct. Congratulations muli kay Ronnie pati kay Loisa. Congrats, babies! Congrats. Eto naman, segue tayo sa usapang bayanihan sa pageant industry. Di pa tayo natatapos sa pageant, ha? Thanks to our Filipino fans, lumobo po sa higit 1 milyon ang Instagram followers ni PhilAm Miss Universe 2022 Arbony Nola. Aba, sa loob po lamang ng ilang oras, ang dating 800,000 follower count ni Arbony ay nadagdagan po hanggang umabot ng mahigit 1 milyon sa IG. Kasunod po yan ang kanyang post na nagsasabing pagod na siyang sinusukat sa follower count. Tugon niya yan sa isang pahayag ng controversial na Mexican Miss Universe owner na si Raul Rocha. Tama ba yun? Yes, at sabi ni Raul, buti pa raw ang bagong Mexican Miss U na si Fatima Bosch. 1 week pa lang nag 1 million followers na sa IG. Kumpara naman daw kay Arbony na 5 years na, 800,000 pa rin ang following. Lubos naman ang pasasalamat ni Arbony sa kanyang fans para sa pagpapalakas ng kanyang social media presence. Ayon kay Arbony, gagamitin niya raw ang kanyang platform para isulong ang ilan sa kanyang advocacies gaya ng sustainable fashion. Ayun.
Well, alam mo naman tayo, we love social media, pero at the end of the day, sabi nga natin, hindi naman nasusukat ang ating pagkatao sa number of followers or how many followers you have on social media. But of course, nasusukat dyan, importante sa buhay, how you are, who you are, how you treat others, and what impact are you going to leave on others. And I think it's not what you give, how you give, but what you give as well, 'di ba? Kasi dito sa buhay natin, mas importante talaga kung mas we can connect with people in a deeper manner, 'di ba? Hindi yung mga parang yung ganyan lang. Nagiging technical kasi tayo sa buhay, 'di ba? Na ilan yung followers mo, Nadagdagan diba? ko yan, yung i-connect natin Viral sa ba sinabi yung din ni pinost Dims mo? kanina. And this is coming from over 4 million followers, si Dimples Romana, di ba? Yung sabi niya, kasi we live in a world ngayon na kailangan nga nabe-base doon sa Instagram or sa social media, relevant kung ano ka yung ba? na-post mo, exactly, na parang, busy siya kasi ang dami niyang pinopost. O, pag walang pinost, hindi mo na, di ba, parang nawawala na sa Kanya-kanya ganyan. naman. Oo. And minsan kasi din, may mga, kumbaga, sa trabaho, lalo na sa media, tinatanong kasi mama, tinatanong lagi ng ilan ba followers niyan? Ilan ba followers niyan? Which I get That's kasi an kailangan, important yun yung aspect kailangan of it. dahil kailangan, yun na yung bagong ngayon mama, social media. Dati-rati, di ba, syempre, may commercials pa rin, pero they base it also on the engagement of the personality. But we sometimes get lost in it na we forget nga, sabi mo, at the end of the day, importante nga naman, yung diba, yung kumbaga yung pagkatao mo. And si Arboni tumutulong naman talaga sa mga komunidad. Let's not forget how sad it is na isang lalaki ang nagpit ng isang babae Yes. sa isang babae. Hindi talaga, it's... 2025 na patriarchal, pa rin tayo, society. Ako dyan. Kasi basically, Pinagsabong pa alam mo yung pag-follow nga kay Arboni, it's not even dahil parang gusto nating, kumbaga, ang tawag dyan sa Tagalog po, ay rest back. Alam mo yun, yung parang, kinakawawa nyo, one of ours, rest baka natin yan. But at the end of the day, even for the forums that I have attended recently, Mama, it's not about the number of following now. It is really more about the representation ng tao. Kasi nakita natin, over the past few months and years na, marami nga yung following, pero hindi naman perfect representation yung branding niya sa branding naman nung kukuha na brands, no? But at the end of the day, para sa akin, in this story, let's stop pitting women against women. It's just not nice. It's very distasteful. Para sa akin, we should allow these women to thrive on their own pace. Kung si Fatima, we're happy for her. Yes, Meron siyang ganitong followers. But no need for us to compare Fatima to Arboni because Arboni is her own person. Correct. Ang ganda-ganda ng taong yan. Grabe Napakabait. yan. And she has a very kind Napakabait. heart. Lagi natin Napakabait. isipin yung desiderata. I don't know. I'm sure alam ni Mama Chiki yan, 'di ba? If you compare yourself to others, you'll become vain and bitter. Yun, all the So, time. and I thank you. And I thank you. Kasi that's may mga golden rules doon sa desiderata. Arboni! Kailan tayo pupunta ng Divisoria? Nagpunta kayo? Yan, she goes to Visoria. Nagsasaing yan. Sobrang chill yan. Ay, mas gusto ko na yung ganyan kesa ang daming ang follower pero sabi nga ng shirt ko. Ano? Kulong. Manda kang bongbong. Totoo yan. Diba? Totoo yan. Adopted. Yan. Oo. Tamo. Diba? Yan ang fashion. Tsaka minsan maraming ang followers pero hindi naman organic. Meaning, totoo. binibili lang. Yung mga bumibili. Yung mga followers. Or minsan mga itlog yung di ba yung picture? Tapos sa ibang bansa na parang Yung itlog yung profile picture. Di ba sabi nga sa online, hoy, huwag kang matapang kasi yung profile picture mo, itlog. Itlog. Yung Tayo, kaya kung Tama. May tayo, bilihan alam ng mo, we followers. should really allow ourselves to use social media in a good way. Correct. Hindi We naman yan love it, masama but we have to do it pero wag natin properly. gamitin yan Mismo. para ikasama na pa ng ugali natin. Ano naman sa'yo? Eto naman ang akin, body language! Body language! Ay, sana nagsabay, Andre, Bakit di scripted? Isa pa, body language! Body language! Yan. Yan po ang okay na. Bagong launch ng phone ng software company na Canva featuring the iconic all-purpose queen, Queen Yasmin. Extra creative nga po at super fun ang paandar na yan ng Canva na mabilis na kinagiliwan ng ating mga kapatid. Tulad ni Queen Yasmin, all-purpose din ang paggamit ngayon sa kanyang special font
Abay, nakikita na nga po sa mga promo post, paandar ng ilang celebs at kahit nga ng ilan pang government agencies. Siyempre, meron din tayong sa Good Morning Kapatid. Yun o. Oh, panalo po yan, di ba? Sana makabisita sa atin si Queen Yasmin. Yeah. Yan pala yung kahapon nakikita. Yasmin, classmate ko yan. Ah, talaga? Sa singing. Sabi ko, Ano magalibol palibasa lagi kasi Lagi ako kasi nasa labas, nakakalimutan ko nga pala. Hindi, makikita mo kung sino yung hindi niya na nabubudol. Kaming tatlo, parang ala. Pero ako parang Ikaw yung talaga, talagang bakit pa kita binigyan ng chance, Angela? Hindi na kita binigyan tayo, ng parang chance. ano lang tayo eh. Kalmada lang. Hindi, pero alam mo, congrats Queen Yasmin. Yes. Canva Strike is not the biggest, diba? One of the biggest talaga. My brother, si Bam, used to work with them and he says they're fantastic. Oo, tsaka ano yan, very forward thinking, out of the box. Yes. Even their offices, the way they treat their Sobrang people. cute. Sobrang galing. ilang tao na po kasama po tayo dyan sa mga nagpapasalamat sa Canva. Sa totoo lang. Totoo naman. Pinagaan po ang buhay natin ng Canva. Parang naging pro ka, no? Sa school, ang mga presentation ng mga bata, ang Pati gagaling. invitation ng mga anak natin pag mga birthday. Diba? Ang Hindi mo na bilis. kailangan mag-layout. Dati tatawag ka pa sa Designer, ipapabayad diba? sa layout designer sa pa-print. Oo. Pero Gusto yung mong speaking design. of this font, nakakatuwa kasi pag browse ko talaga kagabi ng Facebook, sabi ko, aba, talagang lahat from banks to retail shops, lahat talaga trending, trend na no? trend na trend. At tayo mga Pinoy, kung mapapansin nyo, mabilis sumakay sa ganyan. Kagayahan natin yan. Kaya natin yung G. Mama, ikaw lang ang Oh, di ba? flexible. Mama, ikaw lang flexible. Ikaw lang lahat ng Yung look, kaya ikaw lang lahat. Diba? Kaya ko lang dyan, letter I eh. Letter I. Letter I, Ha? nakatayo lang. Ay pala yun? Akala mo O? Akala mo ha? Akala mo O o D? D! Pwede D! B. B, dalawa. Small B. Ay, yung kainuman mo. Baka pa rin tayo. Tama. Okay, ito si Monday. Ng Kape kape. ito ha, kape. Ito, Pagising, Ito mainit na ha. tubig. Ano bang iniinom nyo kasi sa umaga? Mainit na tubig. Pampaganda ng boses. Wow! Singer na singer ka talaga dun, ha? Okay. Sige. Sige na, sige. Huwag ka sana Paniwalang-paniwala Huwag ka sanang mahuhusan ka. Oo, sige. Okay na tayo. Dernes na. Hindi, 5:42. Tuloy na natin ito. Matapos po ilang trending update na yan. Ito na po ang ilan pang pabuena mano namin sa inyo ngayong umaga. Nasawi sa trahedyang sunog sa Hong Kong, umakyat na po sa halos 80. Mga nawawala, daan-daan na rin. Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos voluntaryong haharap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ilan pang patikim o trailer sa mga aabangang programa sa Kapatid Network sa 2026. Inilabas na. Finest Friday it is dahil ang isa sa mga bituin ng upcoming MQuest Ventures MMFF entry na Manila's Finest, makikikulita sa atin ngayong umaga. Ang nagbabalik limelight, Rica Peralejo live na live mamaya. At para naman po sa mas masaya pang Friday bonding, jamming tayo with one of the fastest rising P-pop groups ngayon, Wink Live. Bangon na po mga kapatid, narito na po mga mainit na balita sa frontline sa umaga. Umakyat na po sa higit 80 ang nasawi at daan-daan ang nawawala sa sunog sa Hong Kong. Ang isang OFW na isang araw pa lang nandoon, critical na ngayon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Kami nasusunugan yung building dito. Na-stuck na kami sa room. Ang usok na dito sa loob. Hawak-hawak ko yung baby. Ito ang bahagi ng voice message ng OFW sa Hong Kong na si Rodora Tonacao habang natatrap sa nasusunog na residential building sa Taipo. Nasa 13th floor siya ng gusali kasama ang kanyang employer at alagang sanggol na 3 buwan pa lamang. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo! Nasusunog na kami! Magdamag na inapula ng 800 bombero ang nagngangalit na apoy. Ang ilan sa mga residente walang nagawa kundi panoorin ang nasusunog na mga gusali.
Matapos ang voice message, hindi na nakontak si Rodora ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Sobrang pag-aalala ang naramdaman ng nanay at mga kapatid ni Rodora, lalo pat nitong November 25 lang pala siya dumating sa Hong Kong, isang araw bago masunog ang tinitirhang building. Hindi po kami makapaniwala sa nangyari na first time niya sa Hong Kong, kakaumpisa niya lang sa trabaho, then ganun, makaka-receive kami ng record galing sa kanya na sobra na nangihina kami. Hanggang ngayon, sobra pa rin kami nag-aalala. Nakatanggap na sila ng tawag sa ospital na pinagdalhan kay Rodora. Medyo critical. Mayroong kaunting operan sa kanyang eardrums sa tainga niya. Then, yung lungs, sobra. Sabi, kailangan ng mahabang pahinga ng katawan niya dahil sa sobra na napasok, madaming napasok na usok na langhap ng kapatid namin. Nasa ICU siya. Unfortunately, hindi siya pwedeng dalawin pa until 7 p.m. So, and also at that time, she was admitted unconscious daw. Kinumpirma rin ng ating konsulado na may isa pang Pinoy na nawawala. Alam natin yung pangalan, syempre, pero of course, we don't want to cause anxiety rin sa kamag-anak. Siguro po we will touch base first with the family, para makausap sila. Ayon sa mga otoridad, nagsimulang masunog ang bamboo scaffolding sa isang ginagawang gusali. Dahil tabi-tabi ang mga building, mabilis kumalat ang apoy. Posibleng sa mga chemical na construction site nagsimula ang apoy. Lumalabas din na hindi sumunod sa fire safety standards ang renovation dahil binalot ng bamboo scaffolding ang mga gusali na may plastic sheeting na posibleng dahilan kung bakit mabilis kumalat ang apoy. Halos 2,000 apartment units ang natupo. Mahigit 700 residente ang dinala sa mga evacuation center. 3 na ang naaresto dahil sa manslaughter. Nagpahatid naman ang pakikiramay si Chinese President Xi Jinping sa Hong Kong. Ipinag-utos niya rin na magpadala agad ng tulong sa mga nasunugan. Ang migrante Hong Kong umapela na tiyakin ang kaligtasan ng mga apektadong kababayan doon. Ayon sa DFA, nakahanda silang magbigay ng tulong sa mga makukumpirmang Pinoy na apektado ng sunog sa Hong Kong. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Voluntaryong haharap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Anya, no one is above the law. Nasa Frontline ang balitang yan si Gerard de la Peña. Noon pa. Matapos idawit ni dating Congressman Zaldico, si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos sa higit 50 billion pesos na budget insertions. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Handa raw humarap si Congressman Sandro sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Ayon kay ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, natanggap na nila ang sulat ng kongresista. Ang komisyon naman ay bukas sa any information, especially here na merong pupunta, regardless of who that person is, will voluntarily appear and testify under oath. Malaking bagay sa amin. Posible rin daw i-livestream ang pagharap ni Congressman Sandro kung hindi siya hihiling ng executive session. Inilabas na rin ng Presidential son ang liham niya sa ICI. Aniya, no one is above the law. Wala rin daw itinatago si Congressman Sandro, kaya prinesenta na niya ang kanyang sarili sa ICI. Sa mismong liham naman, suportado raw ng mambabatas ang ginagawa ng komisyon. Anumang oras ay hindi raw siya mag-aalinlangang humarap sa ICI. Pagbibigay raw siya ng anumang impormasyon na kailangan para umusad ang investigasyon. Pag-uusapan pa ng ICI kung kailan pa dadaluhin si Congressman Sandro sa pagdinig. Ilang mambabatas na rin ang humarap sa ICI. Yan ay sina Quezon City 5th District Representative PM Vargas at 6th District Representative Marivic Copilar. Pero walang livestream na naganap dahil executive session ang hiningi nila. Tumanggi rin silang humarap sa media. Parehong idinawit ng kontratistang si Curly Discaya, sina Vargas at Copilar na nanghingi umano ng kickback sa kanila matapos mabigyan ng proyekto. Nauna nang itinanggi ng mga kongresista ang paratang. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Binanata ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel si Zaldico
Dinawit kasi ng dating kongresista ang First Lady sa anomalya sa importasyon ng bigas at sibuyas. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari Gator. Napakasinungaling talaga niya. Maanghang ang banat ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel laban kay dating Ako Bicol Representative Zaldico. Sa video na inilabas ni Coc, idiniin niya si First Lady Liza Araneta Marcos sa issue ng pagtaas ng presyo ng bigas at sibuyas. Ayon sa kanya, hawak ng kapatid ng First Lady na si Martin Araneta ang onion importation. Kaya nang imbestigahan ng Kamara ang pagsipa ng presyo ng sibuyas noong 2022, tumawag daw ang First Lady kay nooy House Speaker Martin Romualdez para ipahinto ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganyan din daw ang nangyari nang sumipa ang presyo ng bigas noong 2023. Ayon kay Ko, may ipinakita umanong confidential report sa House Committee on Agriculture si Chu Laurel. Nakasaad daw doon na hawak ni First Lady Liza ang rice importers. Kaya tumawag daw si Congressman Sandro Marcos noon kay Romualdez para ipatigil din ang investigasyon ng Kamara sa bigas sa utos daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu. Doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Pero ipinakita ni Chu Laurel ang sinasabing confidential report ni Ko na naglalaman ng mga listahan ng rice importers na sangkot sa smuggling. Wala raw dyan ang pangalan ng First Lady. Ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. The First Lady has never meddled in any DA matters. Napakasinungaling talaga. Kahit nga raw ang kapatid ng First Lady na si Martin Araneta, wala raw kinalaman sa pag-aangkat ng sibuyas. Tumaas daw ang presyo ng sibuyas noong 2022 dahil sa kakulangan ng supply. If may big-scale smuggling na nangyayari during that time, nakakasiguro ako na hindi tataas ng ganito ang presyo. Hindi ito logical. Hindi rin totoo na involved si Martin Araneta sa onion importation or any smuggling or importation issue. Ang totoo lang daw sa mga sinabi ni Ko ay ang pag-uusap nila noong 2024 tungkol sa pagbaba sa taripa ng bigas. Pero ayon kay Chu Laurel, zero tariff talaga ang gusto ng dating kongresista, taliwas sa sinabi niya sa video na 15%. Plano naman ni Laurel na sampahan ng reklamong cyber libel si Ko. Zaldico, ang masasabi ko sa iyo, umuwi ka na. Harapin mo lahat. Wala pang direktang sagot ang First Lady sa mga alegasyon ni Ko, pero may makahulugan siyang post kanina sa kanyang social media account. Sabi niya kung may iba raw na mas gusto ng drama, mas gugustuhin daw niyang tutukan ang pagtuturo sa mga law student kung paano gumagana ang batas na nakabatay sa katotohanan at ebidensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Gator, News 5. 10% o nasa 30 kongresista raw ang iniimbestigahan sa flood control scandal. Kabilang dyan ang 4 na kongresistang dumepensa matapos irekomendang kasuhan dahil sa umano'y pagiging contractor. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Kanya-kanyang itinanggi ng ilang pinangalanang contractors na may connection sila sa mga contractor ng maanumalyang flood control projects. Kabilang nga riyan si Construction Workers Solidarity Representative Edwin Garjola. Sa isang pahayag, sinabi niya na nalulungkot siyang nabanggit ang kanyang pangalan sa issue pero wala raw itong katotohanan. Haharapin daw niya ang mga paratang pero sa tamang proseso at sa pagdinig na igagalang ang kanyang karapatan ayon sa saligang batas. Si Surigao del Norte 1st District Representative Lalo Matugas handang makipagtulungan sa investigasyon dahil wala raw siyang tinatago. Nilinaw naman ni Cagayan 3rd District Representative Joseph Jojo Lara na maluwag niyang tinatanggap ang pag-endorso ng ICI sa Ombudsman. Hindi na raw siya konektado sa JLL Pulsar Construction mula nang maging kongresista. Malinis naman daw ang konsensya ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang. Kumpiyansa siyang malilinis ang kanyang pangalan.
Wala pang pahayag ang iba pang pinakakasuhan gaya na lang nila dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay, Bulacan 2nd District Representative Tina Pancho at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Matatanda ang sinabi ng ICI, nasa 1,300 infrastructure projects ang nakuha ng contractors mula 2016 hanggang 2024 na klarong conflict of interest daw. Una na ring sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na mahigit 10% ng Kamara ang iniimbestigahan ngayon kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Pero ayon kay House Speaker Bogie D, anuman ang mangyari ay nakatuon ang Kamara sa tungkulin nitong maglingkod sa bayan. Naniniwala naman sina House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong at House Assistant Minority Leader Shell Jokno na hindi makaapekto sa trabaho ng mga mambabatas ang investigasyon ng Ombudsman. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kasunod nga po ang tuluyang paglabas sa bansa ng Bagyong Verbena, magtutuloy-tuloy kaya ang pagbuti ng panahon ngayong weekend. Alamin po natin yan kasama ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong last day ng ating linggo. Ito nga ang bagyong si Verbena ay unti-unti nang lumalayo na sa ating bansa at pati yung kanyang mga kaulapan ay lumalayo na rin sa atin. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 275 kilometers north-northwest ng Pag-asa Island. Diyan po sa may Kalayaan. Parte pa rin ng Palawan yan, pero ito po ay malayong parte na at unti-unti na lumalayo sa ating bansa. Ito po ay nasa almost typhoon category na may lakas na hangin na nasa 110 km per hour at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 135 km per hour. Yung kanyang panlabas na kaulapan ay sumasabit na lang sa ilang bahagi ng Palawan at possible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dyan at mga posibleng thunderstorms. Mas maliwalas naman na ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Wala na pong direktang epekto dyan ang bagyong Verbena at kung may mga pagulan tayo dyan, ito yung mga pulo-pulo na lamang o yung mga pagulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Pero again, meron pa rin pong epekto yung ating tinatawag na shear line. Ito po yung indirect effect ng pagtawid ng bagyong Verbena sa ating bansa. Possible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan. Although sumisilip naman ang araw, meron po tayong mataas na tsansa ng pagulan at posibleng thunderstorms sa areas ng Quezon, Aurora, samantalang yung ating shear line ay patuloy po nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan. Although nabawasan, possible pa rin po yung malalakas na pagulan kung meron tayong mga thunderstorms. Dito po sa mga areas ng Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Abra, Apayao, Kalinga, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Mountain Province. Lalong-lalo na po dito sa areas ng Isabela at Cagayan, maging dito sa ilang bahagi ng Extreme Northern Luzon dahil nga sa epekto ng ating shear line. At unti-unti naman po humihina yan kasabay ng unti-unting paglayo nitong bagyong Verbena. Dito sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maliwalas na panahon ngayong araw na ito. Magiging maganda at maliwalas sikat ng araw sa umaga. Hanggang tanghali, mainit po tayo pero pagsapit po ng hapon, tumataas po yung ating tsansa ng mga pagulan at posible rin po yung ating mga isolated o localized na thunderstorms. Kaya mag-ingat po tayo dyan at ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong kung meron tayong lakad ngayong araw na ito. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sisikat pa lamang. Yan po ay sa oras na 6:04 ng umaga at muli pong lulubog mamayang 5:24 ng hapon. At yan po muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Ngayong Biyernes ng umaga, muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Maraming salamat, Tito Alvin. At sa pagbabalik po ng Frontline sa umaga, Gasoline Boy patay matapos barilin ng customer sa Masbate City. College student sa Samar pinagsasaksak dahil daw sa selos. At pambato ng Pilipinas na si Mirna Esguerra, 4th runner-up sa Miss International 2025. Marami pa tayong baon para sa mas siksik na umaga, kaya tutok lang sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! .01 ng umaga na nga po, ngayong Biyernes, nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Mayong buntag sa mga kapatid nating Bisaya. Sa Frontline sa umaga, patay ang isang gasoline boy matapos siyang pagbabarilin ng isang customer sa Masbate City. Nag-ugat umano ang krimen sa Love Triangle. Nasa Frontline balitang yan, ang News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Bandang alas 8 ng gabi nitong Martes, nang makunan sa CCTV
ang dalawang lalaki na nagpakarga ng gasolina sa kanilang motorsiklo sa Barangay Tugbo, Masbate City. Nakaupo naman sa gilid ng gas pump ang isa pang gasoline boy. Nang matapos ang pagpapagasolina, umalis saglit ang nag-asikasong gasoline boy. Dito na bumunot ng baril ang lalaking nakaitim na helmet. Malapitan niyang pinaputukan na nakaupong empleyado. Nakatakbo pa palayo ang biktima. Umangkas naman sa motorsiklo ang gunman. Saka naman binaril ang gasoline boy na nag-asikaso sa kanila. Agad ding sumibat ang riding in tandem. Ang gasoline boy na naunang binaril, namatay kalaunan. Bumulagta sa gasolina ng biktimang si John Francis Suryaga, 23 anyos. Nagmintis naman ang bala sa isa pang gasoline boy. Lumalabas sa investigasyon na love triangle ang dahilan ng krimen. Naaresto sa manhunt operation ng mga pulis ang rider ng motorsiklo. Tinutugis pa ang mismong bumaril sa mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sugatan ang isang college student matapos siyang saksakin habang natutulog sa kanyang boarding house sa Katarman, Northern Samar. Base sa investigasyon, biglang pinasok ng suspect ang kwarto ng biktima. Sinubukan pang sumalag ng biktima pero nasaksak pa rin siya sa tiyan at braso. Nagpapagaling siya sa ospital. Lumalabas na selos ang motibo sa krimen. Hindi raw matanggap ng suspect na magkarelasyon ang kanyang ex at ang biktima. Iniimbestigahan pa ang impormasyon na yan. Samantala, arestado po ang isang babaeng tulak umano ng droga sa barangay Batasan Hills, Quezon City. Mismong sa inuupahang bahay nahuli ang suspect. Nasabat mula sa kanya ang 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Sa investigasyon ng mga pulis online muna nakikipag-usap ang suspect. Kapag nasiguro ng pagkakatiwalaan ang kausap ay sa kanya lang ito bebentahan. Nagtutulak din umano ang suspect sa mga kalapit na barangay. Inaalam na kung sino ang kanyang source. Aminado naman ang suspect sa krimen, sinampahan na siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Fourth runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Myrna Esguerra sa Miss International 2025. Bago yan, palaban si Myrna sa swimsuit at evening gown portion ng kompetisyon. Oozing with confidence ang kandidata, suot ang blue one-piece sa swimsuit round. Pagdating naman sa evening gown portion, rumampas si Myrna, suot ang isang off-white gown na may pink stole inspired by cherry blossom sa Palawan. Sa final question and answer ng kompetisyon, tinanong si Myrna kung paano niya ilalarawan ang kanyang Miss International experience sa kanyang pamilya at mahal sa buhay. Sagot niya, tinuruan daw siyang maging selfless ng Miss International. Natutunan din daw niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaibigan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Si Miss Colombia naman ang kinoronahang Miss International 2025. Pangbagong taon, pangmalakasan at kaabang-abang. Yan po ang hatid namin sa inyo sa 2026 with our newest kapatid shows. Kabilang dyan ang tambalang Enrique Hill at Andrea Brillantes. Panoorin po natin ito. Ang problema, there's only a few options for Filipinos. Paano ba yumaman sa Pilipinas? One option is to become a district engineer of the Department of Public Works and Highways. Mas maayos na trabaho. Pero kung hindi talaga carry, pwede ring mag-ibang bansa na lang. Gaya ni Michael, played by Enrique Hill sa upcoming kapatid serye na A Secret in Prague. Ang ending, napadpad ako sa beautiful city of Prague. Pero ang catch, okay naman sana ang lahat until I met her. Si Kiara. May dark secret na mabubunyag sa pagkikita nila ni Kiara, played by Andrea Brillantes. Magkaibigan ba sila o magkaaway? Kung may papatay sa akin, I'd rather it be you. Bukod dyan, mapapanood din si Andrea sa 2025 MMFF entry na Reconnect at si Enrique naman sa Manila's Finest. At mula naman sa Wattpad series, coming soon na rin sa TV5 ang mystery thriller show na Project Loki.
starring Dylan Menor, Jada Avansado at Marco Gallio. Young students pero detective at heart sa pag-solve ng crimes. And from young detective, electrifying naman ang atake ni Dylan Menor sa Magic Boys. Kasama niya riyan sina Kitch Minamoto, Joao Constancia at Baileys Acot. Masaya. Isa pang aabangan, ang Pinoy adaptation ng unang minahal na South Korea na The Good Doctor. Pagbibidahan niya ni Inigo Pascual. Hindi dahil iba ang tingin sa'yo ng mundo, mahina ka na. Magaling sa math. Siya si Don with Savant Syndrome. Pero isa ring doktor na may natatanging galing at compassion. Sa tingin mo, kaya mo ba? Mula naman sa drama, the search is on para sa mga talentadong aspiring artist. Ikaw! Nakikilala? Yan ang Artista Academy hosted by Julia Barreto. This is your moment. Mas pinalakas na shows with mas pinakabog na stars. Abangan yan lahat dito lang sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Kasama ang ilang malalaking pangalan sa media at business industry na kilahok po ang Kapatid Network sa ginanap na 2-day Synergia Media Congress 2025 ng Media Specialists Association of the Philippines. Ang ilan nga po sa mga tagpo at pasabog na sorpresa dyan, heto panoorin natin. Mga kapatid, level up ang usapan sa ginanap na Media Congress ng Media Specialists Association of the Philippines. Present dyan siyempre ang Kapatid Network. Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Highlight dito ang kahalagahan ng brand-to-brand connections. When you partner, then automatically nai-increase yung brain power, pati yung database ninyo. Ang TV5 naman, ibinida ang ilang mga sorpresa nito for 2026. I got you covered, kaya po ako nandito ngayon to present the upcoming shows of TV5 for 2026. Watch this, roll it. There's more dahil ngayong 2026, ile-level up natin ang saya from entertainment to experiences that connect, celebrate, and capture every kapatid passion. Talaga namang palalalavarn tayo para sa brighter future, mga kapatid. Thank God, it's Friday! Yes, I hear you, mga tita. Opo, kamustahin natin ang mga biyahero sa isang bus terminal sa Cubao kasamang ating traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, happy Friday! May mga ilan-ilan na bang bumabiyahe dyan palabas dahil weekend na nga? Yes, Mami Chiki, it's Friday nga! Ang gaganda ng t-shirt nyo dyan, ha? Talagang mandarambong. T-shirt ko ginagawa pa, pero isa lang pwede nyo mahalin dyan, yung Mondi Rambong. O, di ba? Team kami, kaway-kaway, sabay, hey, Friday! Uwi na, eto nga, nandito tayo ngayon. Sakay, Cubao, at pakita update muna tayo. Quick traffic update tayo. Kita yung sasakyan namin, try driver namin, nagtago. Eto, maluwag pa rin, segundong oras na to, o, di ba? Very good. Pero bukas, meron QC Fun Run, naasahan nyo magkakaroon ng traffic. Bukas ng alas 3 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ops, Kuya Taxi, wait lang po, dadaan ako. Ops, eto na. Eto tayo, pakita natin. Dito madalas kami sumasakay dito sa Bulacan. May kapitbahay nga ako dito eh. Comment saan tayo mabilis. Ay, sir, pamusta o? Taga Bulacan to, nagkakalumpit. Sir, anong ginagawa natin dito? Naghahanap po sir. Ano po yung trabaho natin? Nagtitinda lang, sir. Anong tinitinda natin, sir? Itlog. O, itlog ng pugo. Ang itlog ni Kuya. May pa-itlog si Kuya. Kuya, araw-araw kang bumabiyahe dito? Araw-araw, sir. Okay, kumusta yung traffic ngayon sa atin? Ay, nako sobra. Kasi Mindanao tayo pinagdadaan. Hindi naman tayo pinagdadaan dito. Anong reason nun sa tingin mo? Hindi ko alam. Kasi Mindanao, talagang dyan, na-traffic dyan, pag-rush hour. Sobra. Awawa yung regular passenger natin. Okay, very good. Dahil dyan, alam mo ba Kuya, dito nagbubukas ito 2:30 ng umaga hanggang 11. Ano oras ka madalas bumabiyahe?
Minsan, alas 3, alas 2 pa lang, gising na ako. Okay, ano oras ka uwi after ng biyahe, ng pagbebenta mo? Ano oras ang ubos? Nakakauwi ako, 11 na, ganyan, minsan. 11, o dahil dyan, kuya, dami mong nakwento sa akin. Bunot ka rito, bunot. Saan na ba ito? Kaya sumasayo ka ba? Sumasayo ka ba? Dito, okay. Ipakita mo yung galing ng Bulacan. 1, 2, 3, go. Yan, kuya. Yan, may kanto ba sila? Okay. Yan, gas nyo. Okay, dito. Okay, bunod ka. Bunod dito. Kuya, ang daming tattoo ni kuya. Huwag tayo magbibiro sa mga may tattoo. Ayan, Coffee. May pakape, kuya. Very good, kuya. Ingat ka dyan. Thank you. Ayan. Kuya, dito muna kami. Salamat. Sa ating mga bumabiyahe. Hagonoy. Mamaya, dito tayo. Oops. Hagonoy. At Kabanatuan. Ito ba? Sa San Jose. At kita nyo, Mami Kiki. First time ko makakita ng biyahe papuntang Papaya. Akala ko sa ano na to sa tingin. Ay, kuya, papaya. O, di ba? Tapos, ito yung mababayan natin. Sir, pwesto naman bilisan. Sir, good morning. Sa TV5 po kami. Mondi po. Sir, saan itong biyahe papuntang Papaya? General Tino po, General Tino. Saan po? General Tino, Papaya. Saan po yun? Nueva Ecija. Nueva Ecija? Ano po siya? Bayan po ba siya? Bayan lang po, bayan. Okay. Maraming papaya? Wala naman? Wala naman. Ano oras ang biyahe mo mamaya? 7. 7. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa, sir. Hindi pa. Kuya, dito ka muna. Baba ka muna. Dahil hindi ka pa nag-almusal. Speaking of papaya, parang gusto mo yung papaya? Gano'n, 1, 2, 3, go. Gaya mo kuya? Gaya ka na, 1, 2, 3, go. 1, gano'n lang. 1, saan mo kuya? Gaya kuya, gano'n lang. Kuya, gawin mo na. Ayan, ganyan lang. Very good. Dahil ginamit ka. Eto na kuya, may pakita ko sa'yo kuya. Ingat ka sabihin sa papaya, bunod ka. Bunod ka lang. Ganyan si kuya. Oops! I-partner mo sa papaya, may pakape ka. Kuya, yan mo na mga yung update. Kaway ka lang. Back to studio. Sige tayo kuya. Papaya. Tayo na lang. Mondi. Ayan. Magandang umaga sa lahat ng taga-papaya sa Nueva Ecija. Maraming salamat sa iyo, Tito Mondi. Happy Friday. Mga kapatid, sa amin naman pong pagpabalik, lalaking ng blackmail gamit ang sensitibong larawan at video ng menor de edad na nakilala niya online, arestado. At sa larga, aalamin ni Laila ang bentahan ng gulay ngayon sa Guadalupe Public Market. Kaya wag na wag po kayong aalis mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Babalik po ang frontline sa umaga sa Good Morning Kapatid. Arestado ang 25 anyos na lalaki na ng blackmail gamit ang hubad na larawan at video ng isang minor de edad sa Hagonoy, Bulacan. Ang suspect na bistong miyembro ng Facebook group na nagbebenta ng mga kalaswan. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Talikod! Talikod! Sama yung pinto! Labas! Sama yung pinto! Nilusob ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation Anti-Human Trafficking Division ang bahay na yan sa Hagonoy, Bulacan. Target nila ang isang 25 anyos na lalaki na nanakot umano ng isang minor de edad na ia-upload ang mga hubad niyang larawan at video. Ayon sa NBI, nagkakilala ang biktima at suspect sa social media at doon na nakumbinsing magpadala ng malalaswang larawan at video. Sa entrapment, kita pa sa cellphone ng suspect ang ipapadala sa ng mensahe ng pananakot sa biktima. Nahuli po natin yung subject na aktual na nagpapadala ng mga chat messages sa victim at tinatakot po ito na i-upload yung mga previous sex videos na naipadala niya kung hindi niya po gagawin yung mga malalaswang bagay habang naka-video call po doon sa subject. Natuklasan din ng NBI na may 7 pang ibang kausap online ng suspect na posibleng hinihingan din niya ng mga larawan. Inaaresto ka namin. Iniimbestigahan pa ng NBI kung ibinibenta ng suspect ang mga video online dahil natuklasang miyembro siya ng isang social media group na may ganitong mga transaksyon. Kasi base doon sa initial na examination natin ng mga ebidensya nakuha doon sa bahay ng subject, marami po tayong nakitang mga child sexual abuse and exploitation materials. Sa ilalim sa psychosocial intervention ng biktima, hindi na nagpaunlak ng panayamang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa child abuse law at anti-online sexual abuse or exploitation of children and anti-child sexual abuse or exploitation materials act.
Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Tinapay na, naging bato pa. Yan ang eksena sa Bureau of Correction matapos mapistong may palaman na droga ang ipapasok sa ng pandesal. Nasa Frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang babaeng correction technical officer ng New Bilibid Prison Hospital. Sumailalim siya sa final screening sa gate ng maximum security compound. Ipina-inspeksyon niya sa isang correction officer ang dalang supot ng pandesal na ipapasok niya sa ospital. Maya-maya, tinawag ng nag-inspeksyong opisyal ang kanyang kasamahan. May napansin ito na tila may kakaibang nakapalaman sa tinapay. Kaya naman, inulit ang inspeksyon pati sa iba pang dalang gamit ng babae. Kalaunan, nadiskubre ang dalawang sachet ng shabu. Nakapalaman ito sa mga pandesal. Base sa investigasyon, ginawang courier ng droga ng isang PDL ang correction officer. Matapos mahuli ang babae, agad ding ni-raid ng Bucor ang selda ng PDL na si Rainiel sa maximum compound. 33 sachet ng droga ang nakuha. Lumalabas din na madalas dumalo ang PDL sa NBP Hospital kung saan naka-duty ang correction officer. Kabilang sa inaalam ay kung mayroon ba silang espesyal na relasyon. Dismayado si Bucor Chief Director General Gregorio Katapang Jr. dahil matagal na rin nilang nalinis ang Bucor sa issue ng pagpupuslit ng droga ng kanilang mga tauhan. Ugali nila hindi hanggang ngayon, hindi pa nagbabago. So sa isa-isa naman nahuhuli yan, so hopefully madi-discourage na ito. Kasi ito, tanggal na sa serbisyo, kulong pa. Sasampahan ng reklamo may kinalaman sa pagpupuslit ng droga at reklamong administratibo ang nahuling correction officer. Habang binigyan naman ng promotion ng officer na nakahuli sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, sa mga nagbabalak mamili ng gulay ngayong araw o sa weekend, alamin natin kung may pagbabago nga ba sa bentahan nito sa ilang pamilihan. Live mula sa Guadalupe Market, si Laila. Laila, magkano ang mga gulay dyan? Hi, Maui! Good morning sa inyo! At syempre, good morning, studio! Good morning, mga kapatid! Kita niyo naman, busy. Etong vegetable section ng Guadalupe Public Market. At sa unang pagkakataon, sumisikat na yata talaga ako kasi may security ako. Naks! Chareng! Anyways, Maui, mag-rundown muna tayo ng presyuhan ng ating mga gulay. Pero basically po mga kapatid, parang ako lang ang presyo ng mga gulay, malikot ang galawan ng presyuhan. Ito ay dahil pa rin po sa pagiging unstable ng ating mga ani dahil nga po sa nagdaang bagyong Uwan, okay? At yung mga iba, yung verbena pa, no? Pero more on yung concentration dahil nga po sa nagdaang bagyong Uwan. Yan, yung ating mga upland vegetables ang mga naapektuhan yan. So mag-rundown na po tayo. Unahin natin sa sibuyas. Dati, nasa 140 pesos po yan kada kilo. Ay, grabe! Tumaas siya ng 110 pesos. Akalain nyo yun, 250 na po yan kada kilo. Ang bawang naman, magtitipid ba tayo? Yes, tumaas po siya ng 20 pesos dahil 120 pesos yan kada kilo noon. Ngayon naman, 140 pesos. Pagdating naman po sa kamatis, bumaba. Pwede tayo magsarsyado this week kasi nga, 80 pesos yan kada kilo mula sa dating 100 pesos kada kilo. Pagdating sa siling labuyo, ay nako, grabe, ito pa rin ang nakakaloka. Katulad nung dati, mataas pa rin po ang presyo ng siling labuyo dahil nasa 550 pesos po yan kada kilo. Noon, 160 pesos lang kada kilo. Grabe, laki ng tinaas, ha? Nako, talaga naman, malamig pa naman ang panahon. Paano na tayo niyan? Magsisisig at mag-Bicol Express, hindi ba? Ang luya na pwedeng-pwede sa mga lalamunan ng mga madadaldal na katulad namin, tumaas po ng 40 pesos. 140 pesos na po yan kada kilo mula sa dating 100 pesos kada kilo. Pagdating naman po sa Pechay Tagalog, baka kayo maglalaga. Ay, grabe!
Grabe, tumaas din siya. 140 pesos na po yan kada kilo mula sa dating 80 pesos kada kilo. At ang repolyo para sa inyong mga nilaga, tumaas po ng mga 10 to 20 pesos dahil mula sa dating 60 hanggang 70 pesos ay nasa 80 pesos na po yan kada kilo. Ang sitaw naman, kung isasahog ninyo o i-aadobo, igigisa, o kaya naman isasama ninyo sa inyong mga pinakbet, ang isang tali niyan noon ay 30 pesos. Ngayon, tumaas ng 20 pesos, 50 pesos na kada kilo. Isipin nyo na lang may rayuma kayo, ha? Magbawas-bawas tayo ng tali ng sitaw. Yung maliit na tali naman ay nasa 15 pesos. Grabe, tumaas yan by 10 pesos, 25 pesos na ang maliit na tali o bugkos ng sitaw. Ang ampalaya, nako, magiging bitter ka talaga. 60 pesos kada kilo ang itinaas niyan mula sa 120 pesos. Noon, ngayon, 180 pesos na yan kada kilo. At ang carrot, 1 carrot talaga, di ba? Ang carrots, times 2, kumbaga, dahil, ay, hindi pala, ang carrots pala, in fairness, matutuwa ang mga mahilig dyan at mga magmemenudo ngayon, pati na rin si Bugs Bunny, dahil 100 pesos ang ibinaba niyan mula sa 200 pesos, 100 pesos na lang siya kada kilo ngayon. Okay, kausapin na natin si Ate Ami Santos ng Celia and Ami Vegetable Stand dito sa Guadalupe Public Market. Good morning, Good morning Ma'am po. Ami. Hello So po. ano po ba yung dahilan kung bakit parang ako lang ang presyuhan ng mga gulay natakang likot, di ba? Dahil po sa pag-sunod-sunod po na bagyo, kung hindi pa nakaka-recover, may paparating na naman po. Ayun. So, paano nyo po sinusolusyonan, no? Siyempre, yung supply natin, konti, pero kita nyo naman, ang dami nating mga customer. Paano natin yun binabalanse? Ano po, yung po kasing gulay po namin is may mga suki na po talaga kami. So, kahit tumaas po siya, meron pa rin kami ititindal dahil may naka-reserve po sa amin. Wow! Pero pagdating po sa presyuhan, paano yun? Yung presyo naman po is wala po kami magagawa. Pag po talaga tumaas po yung bentahan, mataas po talaga yung bentahan namin. Saka may mga imported naman po kami nabibili na. Ayun. So, kumbaga, nagdadagdag tayo ng mga importante, ng mga imported na mga carrots or yung mga, kung ano yung kailangan. Yes po. Doon natin binabawi yung supply na kulang dito sa bansa. Oh, mas mahal ba yun pag gano'n? Mas mura po siya kumpara po sa local natin. Pero mas okay pa rin po, please buy local, diba? Para matulungan naman natin ang mga farmers natin. Mas masarap ang local po. Totoo. At para makabangon pa sila mula sa pagkakalugi. Di bali ng mahal, regalo na natin yan sa kanila ngayong Pasko. O ma'am, pwede ba kung kunyari tinatamad kasi nga ang daming tao, ganyan, pwede kitang tawagan? Yes po, may ganun po kami. Ano pong number mo? 0919-2029-695. Ayun. So, umorder kayo kay Ate Ami. Napakarami po nilang gulay. Kita nyo. Napakarami rin nilang customer. Dito yan sa Guadalupe Public Market. Okay? Thank you so much, Ma'am Ami. Welcome po. Okay, Maui! Maui, dahil weekend na. Meron ako pabaon para sa'yo. Ano ang favorite color ng patatas? Ano? Eddie! Putito. Ay! Mas maganda akong mas maputi kasi mas maputito. Ay! Bentang-benta kay Mami Chiki. At saka alam mo, Laila, interesado sana ako sa luya para kay Angela dito. Kaso tumaas meron siyang sinasabi rin dito. May hirit. Halika, lapit ka sa akin. Ito talaga call a friend ko. Angela, ano yun? Ano, Ate Laila, kapag ang ampalaya nilagay mo dito sa loob ng rehas ng t-shirt namin, anong tawag sa ampalaya? Eddie, ang pakulong. Kasi ang palaya. Ang pakulong. Okay. Malamang nagbibinitarian kasi nga nakulong. Okay. Thank you, Angela. And most of all, thank you so much, Laila. Sa amin naman pong pagbabalik, mandatory lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno sa gitna ng issue ng korupsyon. Sinusulong. Dole nagpaalala sa mga employer na huwag nang paabuti ng besperas ng Pasko ang pamimigay ng 13th month pay. Yan at iba pa ang mga balita ay hatid sa atin ni Ted Failon at DJ Chacha. At sa luto na po, i-level up natin ang simpleng itlog ng pugo. Magluluto tayo ng saucy quail egg.
Tuloy-tuloy lamang po pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Pasko feels na sa pop-up store ng isang clothing brand sa Pasay City. Maagang pamasko ang hatid ni Darren Espanto sa kanyang fans. Hataw kung hataw sa ilang hits pati na sa latest single niyang, Anab. Say pa ni Darren, hindi mawawala sa kanyang go-to holiday fashion ang kanyang favorite color. Well, for me, I always opt to go for a green or a red colored shirt to really match with the holiday festivities. Nagpakilig din sa fans ang aktor na si James Reid with his hit song Randomantic at holiday theme song ng pen shop na You Deserve It. This song is really just about appreciation. Appreciation for all those who work so hard, who wake up every day and kahit may pinagdadaanan, they just manage to smile and be so bright and happy. Coco Martin! Actor, director, negosyante at iba pa. Talaga namang all-in-one ang nag-iisang Coco Martin. At dahil pampagising niya ang kape, ipinakilala na si Coco bilang ambassador ng isang coffee brand. Yan yung nagiging dahilan kung bakit tayo nabuboost. Kumbaga, yun yung nagpapagising sa atin. Ang pinakamaganda dito sa Jim's Coffee Mix, with Korean ginseng, ibig sabihin, nagbibigay ito ng sigla, lakas sa katawan, saka ng talas ng ating pag-iisip, lalong-lalo na sa aking trabaho. Tulad ng kapeng pampabuhay ng dugo, buhay na buhay pa rin sa primetime ang hit teleseryeng Batang Quiapo. Hindi kami nauubusan ng kwento ng mga magagandang mga episode. Ang pinaka-importante, sabi ko nga, inaangat namin o ina-elevate namin yung quality ng production. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Masarsang ulam, gamit lang ang itlog ng pugo. We got you! Kakaiba po ito, magluluto tayo ng saucy quail eggs. May simpleng-simple pero malasa. Mga sangkap po natin, itlog ng pugo or quail eggs, cooking oil, sesame oil, spring onions, sesame seeds, garlic, gochujang, ketchup, chili garlic, honey, soy sauce, vinegar, at seaweed. O ito yung parang kung mahilig ka pag nanonood ka ng K-drama, tapos ito yung mga ginagamit kadalasan. Di ba? No? Gochujang, merong sesame seeds. Okay. Ang paraan po ng pagluluto, nilaga na po natin ito, Mau, ang atin pong itlog. At sa pan, maglalagay tayo ng mantika. Go, Dave. Wow. Okay na po. Okay, okay na po yan. Sesame oil, spring onions, and garlic. Okay, ako na. Sige po. Sige. Onions. Ito, lagay natin marami. Yung sesame oil kasi parang ano rin yan, Mama, diba? Pampalasa, may aroma. So, nakaka-ano yan. Nakaka-enhance. Oh, paborito ko yung sesame oil Sa mga Talaga? barbecue. With salt and pepper. Yes. Okay na, mas Yes. Okay. Dre, yung galawan mo talaga, bawat linggong nandito ako, Diba, pagaling ng pagaling. Wala nang hesitation. Bakit ganun yung pagkakasabi mo, parang nakakabasag pinggan? Kasi totoo. Pero nakita mo ba nakabasag ako ng pinggan? Oo, nakita ko, trending. At shinare ng mga producers natin sa akin, piniem pa talaga yung kagagawan mo dito. talaga? Talaga. Piniem pa. Ni Angge? Si Angge ba yan? Paano mo nalaman si Angge? Yan Wala ang mo ko sinabi si Angge. basher natin yan Alam mo si Maui, yung kapatid mo na ayaw mong bibigyan ng sikreto. Sinabi pa niya, alam mo, piniem pa niya sa kanya. Na para mag hindi ka kasama sa usapan. Okay. Pinag-uusapan. Ketchup. Sige, tulungan mo na. Ayan, sige na. Sige, Mama. Gochujang, ketchup, chili garlic, honey, soy sauce, at vinegar. Okay. Pwede bang isunod rin na kagad, Mama? Sige, go. Natalsik siya. Ayan. Tama. And then ito naman. Sige pa. Baba mo pa. May 80 yan.
Saan ba? Masakit. Aray. There you go. Okay. Wala ba yan sa on the go? Wala eh. Yung mga niluluto doon, hindi tumatalsik eh. Ito. Okay. Chili garlic, honey. Okay. Honey, soy sauce, and... Yung sesame, seeds. Mamaya na. Okay. Alam mo, ito Yung seeds, sobrang... mamaya na. Parang ngayon pa lang na nalalasahan ko na siya na this is gonna be so full of flavors talaga. Yes. So, suka. Suka. Okay. Tansyahan yung suka. Pwede We'll na have itong to put, ihalo rin? the suka you have to put kasi niluluto yan dahil hindi po sharp yung lasa pagkaan. Bango. Grabe. Ito yung masarap i-toppings din sa rice. Nakikita ko sa mga TikTok. Yes, diba? definitely. In fact, na ilagay. pwedeng yan na kung hindi pugo. Lagay na? Kung hindi pugo, pwedeng chicken. Diba? Pwedeng iba-ibang meat. Yes. Tama. Or beef pork, strips, beef, pwede. yes. Drape-scrape lang. Ang sarap panoorin ng mga kapatid kong di nag-aaway. Oo. Wait mo Ganyan lang. sa umaga na. Wait mo lang. Di ba tayo? Umpisa pa lang yung pagluluto natin. Paki-hold steady. Ang galaw ng talaga galaw. ba? Oo, galaw ng galaw. Talaga ba? Oo. Pero dahil alam mo, nakakatawa, dahil kanina ang topic natin itlog, eto na nga, itlog ang ating for today. Pugo. Okay. Hello nga pala sa aking Kuya Marjon Valdoesa. Kuya Marjon. Good morning. Valdoesa from Cagayan de Oy, Oro. Our CDO. Kuya Marjon, yes. Kuya Marjon, good morning. From Las Piñas naman, si Attorney Jerome Alejandro. Good morning, Attorney. Yan, Happy birthday sa daddy ni Angge! Ay, Daddy Leo! Daddy! Tama happy diba, birthday! Daddy Leo? Daddy Leo na kalahati ng Daddy mga Leo. recipes dito sa Leo luto na po sa Macantal. kanya galing. At si Daddy Leo na sinusundo si Angge na naka-helmet lagi. Leo Macantal, happy birthday po. Daddy Leo. Happy birthday po. Yung oil sa gilid. I think that's honey ba or oil? Honey. Yan. Mama, ano man sabi mo? Nagkakalayo ba? Ay, grabe! Direk ko, mo nga. Close up mo nga, Direk. Pakita natin. Hindi, ganun mo yung itlog Ganun, mismo. hindi, Okay lang bang hawakan? Ay, hindi na, huwag mo na ilagay dito. Ay, kakainin ko na to, oh. Parang hindi naman. Lagay na daw. Okay. Lagay Lagay na na natin sesame lahat. seeds natin. Lahat? Dami kasing ni Maui. Okay lang yan. Once a week lang tayo nagkikita. Okay, kasi masusunog na Maui. Ayan, Kailangan go, na go, ilagay. go. Kailangan mabilis dito eh. Okay, Careful sa halo kasi malambot yan. Yes. Baka Uy, ang mabasag bango. yung itlog. Ang bango, OMG. Okay, next. Pwede na po i-clear to. Okay po, ako na po. Ano po, boss? Dinabawian Narinig ko si po. Maui. Okay, boss. Sige, boss. Ayan na. Yan kasi ito you have to be very, Yung, very careful kasi may honey. May honey. Anything with sugar, madaling ma-burn. That's right. Sana lang. Steady lang. Hindi pa naman siya, wala pa tayo doon, pero almost. Almost na. Yan. Actually, this is good to go. Oo, kasi yung ganyan, hindi na, luto naman na talaga yan, ay more of yung flavors lang yung inaano natin. Pinapas lasa natin. Ayan na, favorite part ni Dre. Nga eh. May nagko-complain, Oo. nagdaglagan daw. Kasi baka Okay, let's seasoning. go. Ikaw na o ako na? Ikaw na. Parang no? Oo. Okay. Yun, no? Yun ang Rice gusto namin, is yung in the house. rice offering. Yes. Parsley. Amoy na amoy. Yung gochujang. Do we put na on top of that? Yes That po. looks super good eh. Okay. Yan. Okay. Alright. Kaya do this. Seaweed daw muna. Seaweed. Ano yan? Ganyan, Parsley, nakapal. parsley. Kakakalungkot. Ikaw na lang kasi baka madumi. Ano gagawin? Ginugaganon mo siya. Ayan. At habang Dumi-dumi. tinutuloy natin ating saucy quail eggs, eto, i-plate muna natin bago tayo mga musta. Okay. Okay. Balitaan po muna tayo kasama sila Manong Ted and DJ Chacha. Mag-posting tayo para sa ating mga t-shirts. Kuko ang kukutkutin mo. Bago ang kuko na kinukutkot nandito ng mga kapatid natin. Mamaya na yung kuko na kukutkutin. Kasi andyan na sila eh. Nakita ko sila. Good morning! Good morning po. Post na post. Happy Friday. Pare-pareho po tayo ng t-shirt ngayong umaga. Manong Ted, oh.
Nag-ready talaga kami. Oo nga. Yeah. Nangangahulugan. Nandyan, walang bawal. Sa baba ay walang bawal, maging sa taas. Sorry, kasi napag-uusapan namin kanina, girls and inaanak. Opo, Nino. Dito sa EDSA People Power Monument, ang report may mga bawal daw. Bawal na lang sambitin. Yun daw sinasabi nila, ha? Dito sa Luneta, walang bawal. Ibig sabihin mo na gusto mo dyan, lahat ng damdamin mo, basta wag ka lang manggugulo, wala lang violence, okay yan. Ano man dali mong placard, okay yan. Pwede. Dito raw sa EDSA, EDSA bawal. Oo. Kahit nung nakaraan, bawal din. Ha? Kahit nung nakaraan din pong rally, bawal. Saan? Sa EDSA People Power Monument. Bawal umihi dito? Oo. Bawal lang kung ano-ano mga placard na bawal ilalagay. Bawal umihi doon, Baka Manong. daw inciting to sedition. Okay lang. Okay. Well, anyway, sabi ko nga kanina, ladies, no, and gents. Ladies and gents, sabi ko nga kanina, sa atin ngayon, may mga choices tayo. Pinagkalooban tayo ng choice. Una, ikaw ba'y lalahok o hindi? Choice mo yan. Ikaw ba'y dito sa EDSA People Power o Luneta, choice mo yan. Diba? At choice mo din kung ikaw'y mananahimik lamang o magsasabi na ng iyong saloobin. At choice mo din kung gusto mong baguhin ang kalakaran ng gobyerno para sa susunod na henerasyon. Tama. Pero para sa mga magulang tulad ko, let us not forget, we are doing this not for ourselves, we are doing this for our kids. Correct. Agree. Of this generation. Tama. Kaya naman magkita-kita tayo sa linggo, sa Bahasa Luneta. Hindi ba Andre Felix? Ay, sorry. Sige. Magkikita tayo bukas siya sa takbo. Ay, oo, meron. May takbo muna kami ni Andre bago Bukas kami sa umaga. pumunta sa rally. Actually, yung takbo namin ni Andre, Sunday talaga yon. Pero nag-giveaway sila. Sa rally, Nilipat nila ng Sabado. Tama. At para yung mga magtatakbo ng Sabado, makapunta ng Sunday sa rally. Oo. Manong, si DJ Cha, tatakbo yan. 42 kilometro, marathon yan. Wow, Mare! Naniniwala kayo dyan? Nakakayanin ko yon. Bumaba nga lang dyan, hirap na hirap ako eh. Ilan? Sandali lang. Pwede ba ako manuwagan sa inyo? Sige po. Sige. Okay. Mag-iingat kayo, baka kayo madapa, ha? Okay, sige. Ano ang damdamin ni Ma'am Dimples dito ngayon sa isyong ito ng pagkakaroon ng mapayapang sana po na pagtitipon-tipon, regardless kung saan ka pupunta? Ay, ako naman po, Manong Ted, ay para sa mapayapang pamamaraan naman tayo palagi. Ang galit naman ay hindi laging nailalabas sa marahas na paraan. Ito ay maaaring mapag-usapan kung pareho kayo ng pag-iisip ng kausap mo. Ngayon, para sa akin kasi, Manong Ted, 3 anak ko. Yung isa nga hindi na dito nakatira. Baka napagod na rin siya sa Pilipinas. But she keeps coming back home. So I tell her, Kali, there is hope. Lalong-lalo na ang mga kabataan ngayon, Manong Ted, ay pagod na pong manahimik. Yun. Diba? Maboboto ko to. Diba? Yan ang kumari. Ito pang Miss Universe namin, Ninong. Pang Miss Universe to. Ganyang klase, pang paninindigan, kaisipan. Ay, totoo po yun, Manong Ted. You know, I have a 10-year-old kid, si Alonso, Mare. Si Alonso ay nag-aaral ngayon. He is in grade 5. Ang sabi niya, Mama, what is happening in the Philippines? I heard corruption is really bad now. And I said, Alonso, bad na talaga yung corruption dati pa. Sabi niya, but today we can do something better. Galing. Coming from a 10-year-old. Ay, talaga namang kasama yan sa top Mabuting tinanong sa'yo taxpayers. yung anak mong si Alonso. Anong tanong? Mami, are you contributing to the money that they're stealing? Ayun! Of course not. And I said, you know, Alonso, you wear and you eat your food with pride today dahil walang nakaw dyan. Yun ang importante. Sabi niya, Mommy, I want to buy something for myself, the t-shirt. Ay, bilin mo, anak, with pride. Walang nakaw dyan. Ano ang niluluto mo dyan na anak? Ay, pugo! Pugo po! Pugo! Mainit na ulo, people, so kayo magulo, ha? Sige, pugo na hindi galing sa knockout. Hindi! Sa Baptist pugo. So, Ninong, ito po, niluto natin, mala Korean style eh. May gochujang, may Korean sesame oil. pala? Kala ko, Italian. Italian. Nilagyan po namin ng sauce yung pugo, yung quail egg, tas may kanin. Ito po, tapos may... Manang, tingnan mo ang resemblance. Oy, Sobra kayo, ha? Huwag mo masyadong apuhin ang ina. Oo, yan! Resba ko yan!
I love you. Happy Friday. Happy weekend sa inyo. Cha, see you tomorrow. Uy, wait lang. Oh, Gusto ano? ko lang batiin si Manong Ted. Na? Yung ano niya, yung rock. Rockista? Bakit naman ito naman, di yung man lang kami sinama Oo, doon. may ganun ka pala ninong na talent, ha? Ay, ang tagal na niyang alam na natin. Kantahan? Manong, ang akin lang naman ba't di ka nakapasok the next day? Nasobrahan sa kanta. Pero hindi. Gusto nyo ba ng sample? Kasi may version. Yeah! Version 2. Okay, eto na. Dahil nag-request ang ating mga baby girls. Samahan At niyo si ako Andre. dito sa bagong version Sige. ng Bilyong Malalim. Eto na. Bilyong Okay. Malalim ang title. Here we go. O, ito Boy na. from the top. Ladies and gentlemen, Let's good go. morning, kapatid people. True FM sa ating mga listeners and viewers. Narito na po the one and the only, your rockstar Giorno, ang nag-iisa. Give it to me, baby. Come on. The one and the only Ted Filon. His own rendition of the song, Bilyong Malalim. Here we go. Hey! Gusto niyang magnakaw. Magnakaw ng magnakaw. Hey! Di naman nabubusog sa kanyang ninanakaw. O, diba? Ang husay. Ang husay. Saan kayo nakakita ng habang kumakanta, parang nagbabalita? Partner. Siya lang yun. Siya lang makakagawa nun. That is Original Bilyong yun, Malalim. original. Oo. Alam mo, Kilig, parang yung mga t-shirt natin naging concert, ano? Parang Manong merch. pala concert Sinama. ka ng merch mo. Groupie mo kami, groupie. Di mo man lang kami sinama, meron pa naman kaming kanta. Ay, sorry na, Angela. Angela, okay Next time na daw, wala na tayong oras. Buti na lang, wala na. So in parting, wag niyong api-apihin niyang inaanak ko. Inaanak, tandaan mo, darating ang araw, tutubo din yung buhok mo. Oh my God! Mabagat ka rin. Thank you, Ninong. Take it away. Happy weekend. See you tomorrow sa A6 Run. Mamaya, balikan natin ang ating mga kapatid dyan sa GMK. Pero ngayon, partner, o kita mo, nainitan ka sa concert/balitaan na tayo. Andre, nangyari din sa akin yan. Ang alin? Yung Hindi, ikaw nga dapat magturo sa kanya Ang ginawa ko ay Ano ginawa ako'y mo? nagtungo doon. Sabihin ko sa iyo kung saan. Para tumubo yan. Naku, tatanong na naman sa akin ng tatay ko kung saan yan. Sabi niya, bakit? Ayun na lagi niyang tanong eh. Bakit si Ted ang kapal ng buhok? Oo. Tuturo ko po sa inyo. Hindi po ito, BMW. Okay, ito ang News 5 sa 105.9, 2FM RPTV, 1PH TV5 at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanteng balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Filon. Ako naman po, si DJ Chat. At sa ating pong pangunahing balita, napakasinungaling. Yan po ang buwelta ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel laban sa panibagong akusasyon ni Zaldico. Pati ang First Lady raw ay nadamay na at kinukonekta sa importasyon ng bigas at ng sibuyas. Sa video nga pong inilabas ni Ko, idinidiin niya si First Lady Lisa Araneta Marcos sa usapin po ng pagtaas ng presyo ng bigas at sibuyas. Ayon kay Ko, hawak daw ng kapatid ng unang ginang na si Martin Araneta ang importasyon ng sibuyas. Kaya daw nagkaroon ng investigasyon ang Kamara noong pong 2022 dahil sa pagsipa sa halaga ng sibuyas. Tumawag daw si First Lady kay nooy House Speaker Martin Romualdez para ipatigil ang investigasyon. Ganyan din daw po ang nangyari nang sumipa ang presyo po ng bigas noong pong 2023. At ayon po kay Ko, may ipinakita umanong confidential report sa Committee on Agriculture si Laurel at nakasaad daw doon na hawak ng First Lady ang rice importers. Kaya tumawag daw si Congressman Sandro Marcos noon kay Romualdez para ipatigil ang investigasyon ng Kamara sa bigas sa utos daw ni Pangulong Marcos Jr. Ipinakita ho naman ni Chu Laurel ang sinasabing confidential report ni Ko na naglalaman daw ng mga listahan ng rice importers na sangkot sa smuggling. Wala daw dyan ang pangalan po ng unang ginang. Wala pa daw pong direktang sagot ang First Lady sa mga bintang nitong ni Ko.
Pero balak daw ni Rowland sampahan ng reklamong cyber libel ang dating mambabatas. Samantala, nilinaw po ni DPWH Secretary Vince Dizon na malinaw ang mga kasong inirekomenda nila sa ombudsman na isasampa laban po kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay pa rin po yan sa flood control scandal. Sa panayam po sa programang ito ay ginit ni Dizon na inirekomenda nila at ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan ng plunder si Romualdez. Dahil pa rin yan sa panahon daw niya, mas lumobo ang kontrata ng mga questionabling flood control projects na konektado kay Zaldico. Pinakakasuhan din daw si Romualdez ang kasong graft at indirect bribery. Pero ang paglilinaw ni Dizon, referral pa lamang ito at ombudsman na ang bahalang magdagdag ng mga ebidensya para palakasin ang mga kaso bago po ito isampa sa Sandigan Bayan. Wala lang po dyan na hindi pa po namin marekomenda is yung malversation against Speaker Martin Romualdez. Kasi kailangan pa po ng dagdag na ebidensya para dyan. Para ma-establish na may malversation. Sinabi naman po ni Ombudsman Boying Remulla, isasama din po nila kapag nakahanap sila ng dagdag na ebidensya. Yan nga po ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Samantala pa rin, voluntaryo ho naman daw haharap sa Independent Commission for Infrastructure si House Majority Leader Sandro Marcos. Ito nga po'y kasunod ng kanyang pagkakadawit sa bilyong-bilyong insertion sa budget matapos nga siyang idamay ng dating congressman na si Zaldico. Giit ni Sandro, handa siyang humarap sa ICI para maimbestigahan. Ayon po naman kay ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, natanggap nila ang liham ng kongresista. Posible po daw na i-livestream ang pagharap ni Congressman Sandro Marcos kung hindi siya hihiling ng executive session. Ayon po naman kay Sandro Marcos, no one is above the law. Wala raw siyang itinatago kaya kanyang ipresenta ang kanyang sarili sa ICI. Isinusulong naman ng ilang business groups ang pagsasagawa po ng lifestyle check sa mga opisyales ng gobyerno. Sa inilabas po na joint statement ng mga business group, ikinatuwa nila ang pagsasapubliko sa SALE ng mga opisyal. Pero mas mainam daw na gamitin ang mga ito para ma-lifestyle check ang mga opisyales at tiyaking tugma ang uri ng kanilang pamumuhay sa tunay nilang kita base sa naturang mga dokumento. Ang giit pa ng mga grupo o ng grupo, mas madali na raw magsagawa ng lifestyle check ngayon dahil mas madali nang nakikita ang mga aktibidad ng mga opisyales sa social media at kung ano ang luho ng mga ito. Hindi lang kamo yung mga bahay nila. Nakatakda po naman daw desisyonan ngayong araw ng International Criminal Court o ICC ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na balik na rin ang naunang desisyon ng ICC na ibasura ang hiling niya na pansamantalang makalaya. Isa sa publiko po ng ICC Appeals Chamber ang desisyon mamayang alas 5:30 po ng hapon oras sa Pilipinas. Ayon sa dokumento po na isinumite ng kampo ni Duterte, hindi siya dadalo sa hukuman kapag binaba ang naturang desisyon. Lumagda ito ng waiver at ang tanging pinapadalo lamang niya ay ang kanyang abogado na si Nicholas Kaufman para nga tanggapin ang ilalabas na hatol. Naharap po si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity at nakakulong ngayon sa The Hague, the Netherlands dahil sa madugong drug war na kanyang ipinatupad. Balikan po natin ang mga balita sa lalawigan. Nagkaroon ng landslide sa ilang bahagi ng Northern Luzon, bunsod pa rin ang ulang dulot ng shear line. Sa Pudtol, Apayao, natabunan ng lupa ang 6 na taong gulang na lalaki. Patay po ang biktima, lumikas rin ang 6 na pong apektadong pamilya. Nagkaroon ng landslide sa bahagi ng bundok sa Itogon, Benguet dahil sa maulang panahon. Nakaligtas ang higit 100 mga minero. Arestado po naman ang isang lalaking namba-blackmail gamit po ang hubad na larawan at video ng isang menor de edad sa Hagonoy, Bulacan. Sa entrapment po, kita sa cellphone ng suspect ang ipapadala ng mensahe ng pananakot sa biktima.
At ayon po sa NBI, nagkakilala po ang biktima at ang suspect sa social media at doon po nakumbinsing magpadala ng malalaswang larawan at video. Nadiskubre din po ng NBI na mayroon pang 7 ibang kausap online ng suspect na posibleng hinihingian din daw niya ng mga sensitibong larawan. Iniimbestigahan din po ng NBI kung ibinebenta ng suspect ang mga video online. Sasailalim po sa psychological evaluation po naman at intervention ang biktima. Hindi na po nagpaunlak ng panayam ang suspect na naharap sa patong-patong na kaso. Dead on the spot ang dating driver ng barangay chairman sa pamamaril dyan po sa Dasmariñas sa Cavite. Sa kuha nga ng CCTV, kitang namimili lamang sa talipapang biktima nang dumating ang nakamotorsiklong salarin. Tinapatan ng rider ang biktima sa walang habas na pinagbabaril. Bumagsak po sa gilid ng kalsada ang biktima. Napatakbo naman ang mga tindera. Ayon sa Dasmariñas Police, posibleng personal na alitan ang motibo sa krimen. Inaalam din kung may kaugnayan ito sa dati niyang trabaho. Tinutugis na po ang suspect sa ngayon. Sa ilang pang balita, tinaas po naman sa 4 na milyong piso ang reward o pabuya sa sino man po makapagtuturo sa mga pumatay sa barangay captain ng barangay 3 de Mayo sa Digos, Davao del Sur. Matatandaan pong pinagbabaril at napatay si Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. habang naka-livestream sa social media. Nanawagan po ng hustisya ang naulila niyang pamilya. Nagpaabot na rin na pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa pamilya po ng Kapitan. Nakakalungkot daw po na pinaslang si Bukol na ginagampanan lamang ang kanyang karapatang magpahayag tungkol sa korupsyon at politika. Ngayon po'y iniimbestigahan na ng isang Special Investigation Group ng PNP ang naturang pagpatay. At isa nga sa mga lumilitaw pong motibo ay galit ng kanyang mga nakaaway. Samantala, patay po sa mamamaril ang isang kapitan ng Barangay Masantol. Diyan naman po yan sa Pampanga. Kinilala nga ang biktima na si Jinky Kiambao. Sugatan naman ang isa pang kapitan na si Enrique Yamat. 2 hindi pa nakikilalang salarin ang namaril. Base sa investigasyon, galing sa Municipal Hall ang mga biktima nang bigla silang salubungin at barilin ng mga suspect. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Pabalik po ang Good Morning Kapatid, 9 minutes past 7 in the morning this Friday. Sa Frontline sa umaga, ngayong araw po, magdedesisyon ang International Criminal Court o ICC sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Magsisimula po ang pagbabasa ng desisyon mamayang alas 5:30 ng hapon. Mapapanood po yan ng live sa website ng ICC. Pero hindi po sisipot si Duterte sa pagdinig matapos pumirma ng waiver. Ang haharap lang dito ay ang abogado niyang si Nicholas Kaufman. Matatanda ang binasura ng ICC Pre-Trial Chamber ang hiling na interim release ni Duterte matapos igiit ng kanyang pamilya na dinukot siya. May mga koneksyon din daw sa politika si Duterte na posibleng tumulong sa kanyang tumakas. Nagdaraos ng prayer vigil ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Hiling nila pumabor kay Duterte ang desisyon ng ICC kaugnay ng apela para sa kanyang interim release. Live mula sa Maynila. Nasa frontline ang balitang yan si Nina Ongpauco. Nina, marami na bang nakikilahok dyan sa prayer vigil? Angela, nagtipon-tipon dito sa headquarters ng PDP laban ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa isang prayer vigil. Ngayong araw kasi magdedesisyon ang ICC kaugnay sa apela ng kampo ni Duterte para sa kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Kabilang din sa mga dumalo sina dating Energy Secretary Alfonso Cusi at dating Migrant Worker Secretary Abdullah Mamao. Matatanda ang chairman ng PDP laban si Duterte, bukas naman ang kanilang headquarters sa mga gustong dumalo sa prayer vigil. Pwede rin itong mapanood sa social media matatapos daw mamayang alas 7 ng gabi ang prayer vigil. Ayon kay PDP laban spokesperson Ferdinand Topacio, pinagdadasal nila na pumabor ang desisyon kay Duterte. Hindi raw kasi nakakabuti para sa dating Pangulo ang pagkakakulong niya. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Topacio.
We are hoping for the best, but we are prepared for the worst. Sana ay maibigay ang aming hiling na bigyan ng provisional or temporary liberty ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We are confident that si dating Pangulong Duterte has skillful lawyers naman para pangalagaan ang kanyang interes. Angela, umaasa raw ang PDP laban na magiging makatarungan at makatao ang magiging pasya ng ICC kaugnay sa kampo ng apelan ng Duterte para sa kanilang interim release. At hinihimok din nila na ang mga taga-suporta ni Duterte sa pagpapatuloy ng panalangin sa dating Pangulo. Angela? Maraming salamat, Dina Ompauco. Pangalawa nga po ang lung cancer sa pinakakaraniwang uri ng cancer diagnosis sa bansa at sa buong mundo. Tama ka dyan, Mommy Dims. Ginugunita natin tuwing Nobyembre ang Lung Cancer Awareness Month para ipaalala at bigyang diin ang tamang pag-aalaga sa ating mga baga. Para talakayin ang mga panganib at sintomas nito, makakasama natin ang adult pulmonologist na si Dr. Ryan Shaughnessy. Good morning, Doc. Good morning, Doc Good Richard. morning, Doc. Morning, ma'am. Doc, you want to greet all our kapatid sa maaring very interested sa ating pag-uusapan today. So, good morning mga kapatid. So, welcome lahat na gustong or interesado na makinig tungkol sa lung cancer. Oo, napaka-importante nito, Doc, no? Kasi maraming mga misconceptions, di ba, pagdating sa lung cancer. Simulan na natin. Sino ba yung madalas na tinatamaan talaga ng lung cancer? Well, number one, the most important risk factor ay yung paninigarilyo or yung mga smokers. Kasi 80 to 90% across all lung cancer cases related sa mga smoking history ng patient. Okay? Maliban doon, may mga iba pang mga risk factors tulad ng air pollution, mga taong exposed sa mga chemicals na toxic tulad ng asbestos, mga diesel fuel, at I think sa bansa natin, importante rin ma-emphasize yung exposure sa mga biofuel, yung nagsisiga, yung mga usok sa pagsunog sa mga apoy, sa mga dahon. Kaya pala pinagbabawal na yun, Doc, no? Kasi Yes. dati, di ba, parang nakagawian natin na sa pagprobinsya, nagsisiga sila, okay lang. Ngayon, pinagbabawal na yun, alam ko eh. Yes. Doc, yung sa asbestos, ito ba yung nilalagay sa Sa insulation? mga construction, Oh, yes. So, okay. exposed sa mga shipbuilding, sa mga construction workers, pwede rin sila, maaari rin ma-expose at mag-increase ang risk nila sa pag-develop ng cancer. Oh, eto naman, Doc, hindi kasi lingid sa kaalaman ng ating mga kapatid na yung prolonged coughing o yung ubo na parang hindi gumagaling ay isa sa mga sintomas ng lung cancer. Bukod dito, Doc, ano pa nga ba yung ibang senyales na dapat bantayan ng ating mga kapatid? So, mga ibang sintomas ay yung pag-ubo na may kasamang dugo, lalo na sa mga smokers, very important. Yung pagbiglang pagbagsak ng timbang, usually ini-indicate nun medyo advanced na tayo sa cancer stage. Mga respiratory symptoms, yung hingal, mabilis mapagod, okay, pwede rin, associated din to sa lung cancer. At yung kapag paulit-ulit na infection, hindi nawawala na yung pulmonya, yung ubo at lagnat, pwedeng indication na rin to ng mas serious na concern. Kasi di ba dati, Docs, pagka sinabi mo na may ubo ka, sipon ka, parang walang bahala lang yan kasi nga ubo at sipon lang. Pero ito pala could be an underlying effect already of what could be lung cancer, what could be. Doc, eto, gaano ba kalaki daw ang risk ng second-hand smoke? This one I want to know kasi di ba sa industriya namin, lalong-lalo na sa pag-aartista, marami kasing naninigarilyo dati, habang tumatanda kami. So isipin mo na lang, kahit di ka naninigarilyo, kung ikaw ay around or surrounded almost every other day or every day sa mga taong naninigarilyo, kahit siguro sa pamilya mo na lang, tatay mo, anak mo, kung sino man ang meron sa pamilya, may contribution ba ito sa pag-develop ng lung cancer kahit hindi ikaw mismo ang smoker? Yes, very important to discuss this, yung second-hand smoking or yung passive smoking.
based sa recent study lang, no, last 2024, pinapakita na there's a 24% increase risk of those persons being exposed to secondhand smoking compared to non-smokers. So, very evident sa workplace, pati na rin, lalo yung na-mention nyo sa bahay, no? Especially if first-degree relative, no, ang naninigarilyo. So, pwedeng increase ang chances nun. Grabe pala yung second-hand smoke ng Mommy Dims. Oo, nakakatakot talaga kasi 'di ba lagi lang sinasabi na, ay hindi naman ikaw mismo naninigarilyo, wala lang yan. Paano kung yung jowa mo, asawa mo, kapatid mo, tatay mo, 'di ba? So, pwede ka rin palang magkaroon ng lung cancer through that. Mas malala pa yung pwede nilang makuha. No? Kaya naman mga kapatid, hanggat maaari po, umiwas na tayo sa bisyo, kagaya ng paninigarilyo. Malaki kasi talaga yung epekto nito, Mommy Dims. Hindi lang sa ating kalusugan, kundi pati na rin yung mga mahal natin sa buhay. Kaya napaka-importante talaga ang healthy and active lifestyle po para maiwasan natin yung iba't ibang complications na kagaya ng lung cancer. Eto naman, Doc, ano po yung mensahe ninyo sa ating mga kapatid tungkol sa pag-aalaga ng ating mga lungs? Yes. So, una-una sa lahat, smoking cessation or yung pagtigil ng paninigarilyo, yun yung pinakamalaking pagbababa ng risk natin sa pag-develop ng lung cancer. So, sino ang mga kailangan mag-undergo ng screening? Sila yung mga persons na nasa age group ng 50 to 80 na may active na heavy smoking lifestyle o kaya may family history ng lung cancer sa family, maraming exposure sa radiation or sa mga chemicals, harmful chemicals na nabanggit natin earlier. So, sila magpatingin na, kausapin ang inyong doktor, tanungin kung anong pwedeng steps para mabawasan at malaman agad natin yung lung cancer detection. Doc, before I ask for your social media accounts, pahabol lang na question. Usong-uso ngayon ang vaping. Gusto kong malaman, when we talk about and when you reference smoking, does that entail vaping as well? Yes, kasi early studies pa lang, but so far medyo may mga details na telling us na even vaping, lalo na sa kabataan ngayon which is very popular these days, has been also emerging as an upcoming risk factor. So definitely through the years we'll see more cases of lung cancer and more studies will be brought about it na yun ang primary factor nila sa pagdevelop nun. Doc, thank you for answering that question kasi alam ko naman talaga na parang it takes decades din talaga to be able to have a solid study that backs up claims na it could lead to lung cancer, but at the end of the day, anything that you ingest, at napasok mo na either chemical or ay nakakasama talaga sa ating katawan. Doc, maraming salamat. Any social media accounts we can follow you on, your clinics as well? Yes, just sa Manila Doctors Hospital, and sa Ace Mandaluyong, I'm holding clinic. Ang lapit-lapit na pala. Maraming salamat, Dr. Ryan Sean C. Thank you. Sa kita tayo, space saver pero showstopper, save mine. Sa wooden foldable Christmas trees na 6 digits ang kitaan kada buwan. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Yan, Pasko na talaga. Ang ganda naman itong tabletop Christmas tree. Made of wood. Lagyan natin ng star. Voila! Welcome back sa Good Morning Kapatid! Holiday ready na nga ba ang inyong mga bahay? Kung hindi pa po mga kapatid, don't you worry, we gotcha! Kita tayo sa foldable wooden Christmas tree. Kasama po si Jaime, ang co-owner ng Artisan Sanato PH. Good morning, kapatid! Good morning, Angela. Hi, good morning, Sir Jaime. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin at pagdala nitong mga napakaganda mong wooden Christmas tree. So, syempre, tanong ko muna, paano ba i-set up? Diba? Tama ba yung ginawa ko? Actually, tama naman yung ginawa mo. Oo. Depende na sa mga tao kung pwede rin nilalagay ng decor, ng ilaw. So, pwede nilang paghiwa-hiwalayin
Just like this, itong nakikita natin dito sa harapan natin. Or pwede rin yung nasa tabi mo, sir. Correct. Parang pa-wave lang siya. Yes, pa-swirl. Parang ganyan. Pa-swirl, tama. Di ba? Parang, Merry Christmas. Pero, itong wooden na Christmas tree na tabletop nito, pwede mo siya din ipangregalo. Correct. Tapos, ito ay nakalagay sa box lamang. Correct. So, ito yung box na kasama niya. So, pag bumili po kayo ng Christmas tree po namin na tabletop, kasama na yung box, and then it's as good as storage na rin. At the same time, ready na ipangregalo. Yes. So, lagay lang siya. And then it comes with this instruction manual. Correct. Diba? Kung paano itayo. Ito, di ba? From 1, 2, 3 hanggang 5, na makita nyo na siya na Christmas tree na siya sa inyong mga lamesa. But okay, so pagka ganito po ba, magkano ang ganitong klaseng Christmas tree? Lagay ko siya sa tabi ko. Okay. So yung ganyang klaseng Christmas tree, nasa 1,990 siya kapag yung tree lang. Okay. And then kapag may decor, depende sa decor na magustuhan nyo. So itong mga balls nasa 2,299. Okay. And then itong wooden toys ang tawag namin. Ito yung pinakamabenta, nasa 2,599 naman siya. May pa yung nutcracker. Correct, Ang cute, correct. ang little Santa. Ang galing. So para ito may gingerbread pa doon, Yes. no? Ito naman si gingerbread, nasa 2,399. Okay. So depende yung kung anong gusto nila. Correct. Ngayon, ang tanong din dito, sir, anong klaseng wood to? Kasi syempre, over the years, kapag ang, di ba, ang mga kahoy, baka biglang mag-amag or anayin, gano'n. Anong klaseng wood? Correct. So what we use is pine wood na treated na. So treated meaning hindi na siya aanayin, pwede mo siya itago, walang problema. And then hindi na rin siya nag-expand or nagko-contract due to temperature changes. And of course, paano nyo ba naisip na ganito yung gawin yung negosyo? Actually, yung mom ko ang nakaisip ng ganitong negosyo. So architect siya at saka interior designer. So nung una, gumawa siya ng malaking version nito, which is ito. This one, puntahan nga natin yan. Okay, pupuntahan ko yan Ang ganda. So ito yung bigger version nitong tabletop. So pwede rin siya matupi katulad nung kanina. Correct. Tapos pwede rin siya ng iba't ibang ayos ng Christmas tree. Yes. Okay, so ito yung unang-una niyang ginawa. Yes. And then year 2021 yun, Christmas time. And then yung mga bisita sa bahay nung time na yun, do konti kasi medyo patapos yung COVID that time. Yeah. So nagustuhan nila. Ang ganda. Yes, thank you, thank you. Tapos, so, nag-decide na rin siya na gumawa ng maliliit. Oo, kasi yun nga, nagustuhan nila. At the same time, gusto rin nila ipang regalo. Pero pag ganito kalaki, medyo mahirap. So, ang ganda, nakakasosyal. Pwede siya sa bahay, pwede siya sa restaurant, pwede siya sa office, pwede siya sa library, sa lahat, diba? Tapos ito, perfect din kasi kung maliit ang space mo, diba, pwede mo siyang maitago lang din kung saan. Diba? Dahil sa Metro Manila, karamihan sa atin nasa condos. So, hindi na practical magmalaki. So, mas practical yung maliit. Sa mga office, ganyan. So, it's a family affair pala itong business ninyo. Tulong-tulong. I love it kapag ang mga pamilya ay tulong-tulong, diba, sa kanilang mga negosyo. Magkano ang naging puhunan? Ang naging puhunan namin is 65,000 nung simula. And then, sinuwerte naman, nabalik yung puhunan in 1 month. And then, ayun na yun. Tuloy-tuloy na yun. Wow! Ay, ano pa, magkano naman ang kinikita nyo? Nasa 6 digits. Pero ano na yun from September to December lang kasi kami nagtitinda. Yes, kasi nga seasonal product. Seasonal product ito. At ang peak season ito talaga is yung Pasko, diba? Yes. Pero are you guys planning na magkaroon ng iba pang mga ganitong klaseng produkto na hindi naman pang Christmas? For now, hindi muna kasi may sarili kaming work rin. I love it. Yung magulang ko nasa construction. May mga side hustle din ka. Kumbaga, ito pala ang side hustle Ito ang side hustle. Okay. Sige, saan po kayo pwedeng ma-message, diba, ma-contact? Kasi I'm sure yung ating mga kapatid ay nainganyo po bumili ngayon itong folded Christmas tree natin. Yes, so pwede kami sa Facebook, Artisanato PH, or Instagram, same din, Artisanato PH. Ayun, maraming salamat po. Ay, bali, ano pala, nakalimutan ko itanong, magkano yung malaking Christmas tree? Sorry. Itong malaking Christmas tree, nasa 15,999 siya. Okay. Yung tree lang yun wala pa yung decor. Okay. Free delivery na rin. Alright. Sige, maraming salamat po sa inyo, Sir Jaime. Thank you. Talaga namang kahit sino po, pwedeng magnegosyo para lahat
Balita tayo. Alright mga kapatid, sa aming pong pagbabalik, spotlight on tayo kasama ang P-pop girl group na Wink. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Very energetic dancing, grabe. Alas 7 ng umaga. Exactly, diba? Okay, Madoy, yan ang pangalan ng kanilang bagong single. Yes. Ayan, teka, bago, kayo ba ibabate? Bati muna, your standard bate. Sige. Lights, camera. Wing! Hello everyone, I'm Angelica. I'm Audrey. I'm Jean. I'm Mariel. And I'm Mayaka. And we are Wing! Paano? We and Wing! Ang cute! Okay, bago ang lahat, kamusta ang karera ninyo? Lalo na syempre yung mga fans nyo ngayon, nakaabang na, diba? So, kamusta po ang mga nangyayari sa inyo ngayon? Ayan, for us po, super happy po kasi po parang kailan lang po, last July 10, kaka-debut lang po namin. Ngayon po may third single na po kami, yes po. Oh, nakakatuwa naman. Wait, gusto ko lang banggitin yung Good Morning Towels part ng Baduy yun. Kasama dun sa choreo. Diba? Sino nagka-idea no, nalagyan ng Good Morning Towel?
Actually po, kasama po kasi siya sa choreo talaga. Yes. May ginagamit po talagang towel po sa choreo. And naisipan po namin na gamitin yung Good Morning towel para po tatak Pilipino talaga. At sakto, sa Good Morning Kapatid. Good morning, kapatid! Good Morning Towel. Good Morning towel sa Good Morning Kapatid. Pero alam mo, makakatuntua kasi yung baduy na term, kapanahunan ko pa yun eh. Actually, baby pa ako nun. Hindi, pero ginagamit na rin pala ng mga Gen Z ngayon. Sige, tell me more about your single. Bale po, yung third single po namin na Baduy ay first ever hyperpop budots po siya sa P-pop. Hyperpop. Yes. And yung word po na budots po came from the word burot, which means tambay po sa Tagalog. And gusto po namin na sana makagawa po kami ng music na sobrang Filipino po dahil yung budots nga po sinasayaw na po natin siya sa fiestahan, sa Christmas. Oh, at nag-trending yan internationally. Sorry, you wanna add something? Ano po, ang saya lang din po kasi nung budots po kasi kaya po siya sayawin ng lahat. Parang enjoy lang po talaga and hindi po siya mahirap. Basta fun lang po. Kaya sobrang saya din po niya i-perform. Iba lang kasi yun eh. Oo, ano ba dapat iisip mo habang nagsasayaw ka, di ba? Para alam mo yung tamang, yung lumalabas sa'yo is? Actually, wala pong tamang galaw dyan. Wala? So, dapat ilabas niyo lang po yung kung ano yung nafe-feel mo. Yes! Alright! Speaking of Baduy, paano ninyo ito binuo? Kasi diba, you collab with other artists here. Ano yung pinaka-challenging na part doon para sa inyo? Ay po, so super happy po na nakapag-collab kami with DJ Love po. Siya po talaga yung nag-umpisa ng budot sa Philippines. Yes, tama. And also with Pio Balbana and also Flip Music Composers po. Ang pinaka-challenging po for me is yung nilagay ko pong parts na waray po. So, bali... Galing! Ayun po, bali po yung father ko po from Summer po and nagpa-help po talaga ako sa kanya para isulat po yung part. Wow! Maayong buntag, maayong aga, ano ba? Bati ka sa mga kababayan mo sa Summer. Hello sa mga taga-Samar! Maayong na gabi? Sorry po, napapagbaliktad ko po yung Bisaya and Waray. Kasi po yung mother ko po from Romblon naman po. So, Bisaya and Waray. Hello rin sa mga taga-Romblon. That's a very nice touch, no, Mama? Doon sa kantang Baduy, yung may dadagdag na Waray touch. I love it. Wait, saan nila kayo pwedeng masubaybayan pa? Please share your socials. So, you can now stream our third single, Baduy, on all digital streaming platforms. And mamaya lang po, mapapanood nyo po kami sa Pinoy Playlist Music Festival sa BGC Arts Center. And you can also follow us on social media accounts at BBINKPH for more updates. I love it. And paano? Go, Mama! Go! They can vote for you sa Vibe also sa ating show. Pwede kayo vote. Nakita ko doon kanina sa screen, diba? Alright! Wait, mga kapatid, pero bago nga tayo magtapos dito, meron tayong maupay nga aga. Ayun, maupay nga aga, dance challenge! Eto na, may good morning towel. Go, Mama! Take the leads bilang TikTok. Game. Okay. So, first po is we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, Ma. Yes, that's the basics po ng So, budots, diba? Okay. And we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and cross lang po para nag-DJ lang po kayo. And yung groove nyo po kung ano lang po yung nag-feel niya. Perfect. Sige. With the music? With the music? Ano nga? Tapos kasama ba si Good Morning Towel dyan? Kakanta kayo. Kanina lang po natin. Okay, let's go. 5, 6, 7, 8, Diri baduy kung ikang hakasing-kasing Pagtukar hit kang tawaray masisiring Kada linya Lower! Go, Mama! Wow! Na-carried away ang Mama ko. Kanya! Parang may magic yata itong Good Morning Towel ninyo. Okay. I love it. Guys, thank you so much, mga kapatid. Once again, maraming salamat. Thank you! Ayan! At sa aming pagbabalik, spotlight on tayo sa cast member ng Signal, MMFFN ng Manila's Finest, Miss Rica Peralejo. Huwag po kayong aalis. Tuloy-tuloy lang ang happy morning sa pagbabalik ng Good Morning, Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! May nagbabalik sa big screen, Eto na mga siya. kapatid. Nako, oo. Malapit na natin mapanood ang M-Quest Ventures
viewers at Signals MMFF official entry na Manila's Finest. Tama ka dyan, Boss Dibs. At kaya, para ikwento po sa atin kung tungkol saan yan at ang kanyang big comeback. Kasama natin, isa po sa mga institusyon, sa mga haligi. Bata pa lang tayo, pinapanood na natin. Rico Perales! Okay, can I tell you, ate, batiin mo muna sila bago ka namin i-shower ng lahat ng mga Well, good morning mga kapatid sa inyong lahat na nasa mga bahay nanonood. Parang kailan lang ginagawa ko lang dito morning. Exactly. So, this is how you looked when I was 16 years old. Tagal kitang hinintay, hindi ko makalimutan. At ngayon, 41 na ako, ganyan pa rin. Unfair! Sanay gumising ng umaga yan. Dahil nakasama kami sa morning show doon sa kabila. So talagang sanay gumising yan ng umaga. Pero Karix, binati mo natin mga tingnan mo, alam na alam mong lumang tao na kasi siya. Karix ang tawag, di ba, Ate Karix? Pagka may nakakakilala sa akin na luma, Karix ang tawag nila. Kaya mo, ayan, lahat sila. Una sa lahat, kamusta yung pakiramdam na makabalik dito, siyempre sa pag-acting, matapos ang ilang taon? Dahil nag-focus ka. About 10 years or a little more. More than 10 years kasi she focused siyempre being a mother. More than pala kasi 11 na yung panganay ko eh. So yeah, more than 10. It's good. I think, sabi ko nga, para siyang when you learn how to ride a bike, you might, be a little rusty when you come back to it, but you always know it na. Parang ganun yung feeling ko sa pag-acting. Alam mo, sabihin ko lang, kasi kayo, matagal na kayo magkakakilala. Kami, yung mga humahanga lang, parang feeling ko, you were never gone. Ay, wow! Totoo naman. Oo. So parang, while it's na, yung nakita nga kita ulit, parang, constant, pero ang sarap na makita ka ulit, looking the way you do. I think it's so nice kasi si Ate Rica, malaki ang presence niya at malakas sa social media also. Yes. Pero ako have a question, I have a personal question. Yun yung kanina naman. Sana kanina mo natira na. Sana nung commercial break. Hindi. Kasi sabi ko nga, pag matagal kang hindi mo ginagawa yung craft mo, but when you go back to it, did it spark or ignite something inside you like a fire again too? Yeah. You know, when I think the first day of shoot, nung nakita ko yung preview, di ba, sa screen, sabi ko, oh my gosh, I miss this. Yung parang it's not really just about me. It's more of like the whole thing. Like seeing the magic of film. Parang coming together, you've got really great cinematography. Then may director, super galing talaga sa Direct Redstick. So, Raymond Redstick, the best when it comes. Hindi pa na color grade yung ginagawa namin. Maganda na. Ano pa kaya pag na-color grade? So, ang mga red talaga ng mga director. Husay. Yes, they're super good. I've worked with one. Well, I was wondering naman, how did you decide na, when eto na, babalik ako? Did you say yes? Well, one, it's, ano ba siya? Period. Kasi parang, it's been my desire talaga na if I'm going to work again, I want it to be like, something really meaningful and also parang sana okay din yung period. So that's one. Second is, it's very light. It's not naman super heavy from my end. Parang I'm not really a major character in this film. So it's really great lang to get myself reintroduced in the whole thing. Kasi ayoko nang masyado. Slowly but surely. Para hindi naman ako mabigla kasi more than 11 years of not being there din naman yun eh. And then, also, the people that I'm working with, well, one is like when I've heard that it's Piolo. Piolo kasi chooses really good films eh. So parang meron akong tiwala na, okay, it's gonna be a good project. Di ba? At nakatrabaho mo na si PJ din before, so you know. Ay, oo. I mean, like, he's been my, isa pa yan. Parang mga bata pa lang kami. Kilala mo kami. So 2007 pa, yung pangarap na Between, nung huli kang gumawa nga ng teleserye, Rex. Gano'n ba? Oo. Grabe. Tagal na pala. Ate, grabe. Grabe, no? 2007. Good research. Good research. 18 years ago. So eto, ang tanong, syempre, may posibilidad ba o step by step tayo na babalik ka sa paggawa ng teleserye?
ano lang, step by the step. Success. Para ako ay sumakses. Yeah. Hindi ko pa, I'm not, even when I did this, it wasn't as if, I'm gonna come back. Hindi ganon. It's really more of like, I wanna try this out and let's see where it takes. Ayun. I love it. Maganda yun na parang minamanage mo rin yung mga expectations. Yes, kasi I also have 2 kids pa at home who are still, it's 11 and 6. So medyo small pa yung 6 ko. Ayoko namang mawala at ma-miss out ko yung precious time na yon sa kanila. At tatakbo ka pa ng marathon, Tokyo Marathon. Kamusta yung 15 marathons mo this year? Tawang-tawa ako sa kanya. Sabi niya, grabe, may 2 marathons ka pa. Sabi ko, hindi naman, half lang. Sabi niya, alam mo, pag nasa treadmill ako, marathon na kasi yun. Totoo naman First marathon ni Rika to sa March. And I know how busy your schedule will be. Kasi like si Dims, grabe yan. Yung mag-shoot, mag-umaga. Kasi kanino ba ako lumaki? Nakita ko muscle din sa Ate Terex. Alam mo, pag ganyan ang kinalakihan mong veteranang kasama mo sa set, it's true, you will learn the work ethic, but you will also learn the hustle. Correct. I'm very, very proud of our time. Like when we were, when TV was such a big thing, and then, it was such a good training for us. Yun na nga, curious ako. Kasi 2007 yung huli mo. Bukod sa pagpasok mo, hindi ka nakarikto ni Tita po. Yes po! So siguro yun, ano pa yung mga na-notice mo na, iba na? Hindi naman ganito noon. Oh my gosh. May cut-off na? Joke! Alam mo din yan. Oo, true. I'm very, very happy that we have improved in terms of like working hours. Like kasi dati, nakwento ko doon sa mga bata, hindi nyo na mararanasan yung mga 6 a.m. ka na sa set, ang uwi mo, lagpas 6 a.m. pa sa next day. So it's not like that anymore. And I'm just so proud of our industry for improving the standards for everyone. Not only actors, but the staff, di ba? Wait lang, gusto ko lang i-share. Ako kinikilig kasi pag nilagay mo sa isang frame yung dimples rumana. Ang lakas makapag-isip! Alam mo ba, sa kaitagal kitang inintay, siya ang Ate Helena ko, ako ang Kyla. Oo, si Bea na lang ang kulang. Yung mga nasa notebook. Talagang para ko na itong kapatid. Kasi talagang, ang tagal natin nun, mga ilang years ba yun? 3-4 years yun. Gusto nyo bang matawa? Ano sabi mo, Jen? Sabi ko yung mga nasa notebook sila yung sa bookstore. Sa bookstore. Pero kakix ito, Manila's Finest, balik tayo dito. You're playing the character of Yoli. Ano yung kailangan abangan without giving away much, syempre sa ating mga kapatid na aabangan ito? Well, siguro makikita mo lang din yung parang paano ba yung babae noong mga panahon na yun? Kasi 1960s, 70s. 60s, 70s pa. So, parang... kaya pala it's giving! In character si Yoli today. Hindi, sa totoo lang, hindi ko alam ang susuotin ko today. Sana nag-running outfit ka. Pwede! So, but yeah, I mean, I think isa yun sa mga na-learn ko rin, no, nung ginagawa namin yung pelikula. Kasi syempre, may mga, may mga reaction ka na very today, di ba? So, parang napapaisip ako na, teka lang, ganito ba magre-react ang babae noong panahon na yon? So, I guess, sa kabuuan ng pelikula, yun yung isang malaking factor na you'll watch out for, na paano nga ba yung mga tao nung panahon na yun? I mean, we're used to like 1800s, diba? Yung mga Spanish time, ganyan. Iba rin yung 1960s and 70s. That's true. Okay, eto na. Ngayon, doon tayo para masaya tayo. Wow, ikaw pa talaga. Yung first step niya. Ngayon, just, ako quick TikTok na lang. Oh my God! Nakakatawa may Wow! I-lead mo to, ha? I-lead mo to. Ate! I-promote na natin Manila's Finest! Yes! Ngayon na pong
of course, this coming December, syempre supportahan natin lahat. This is a time for Philippine cinema talaga to be alive again for all of us dito sa Pilipinas. So, panoorin niyo po ang Manila's Finest, of course, starring Piolo, Enrique, and a whole lot more by MQuest Ventures. I am just so excited for you guys to see our movie. Cannot wait, ate. Cannot wait. Maraming salamat. The one and only Rica Peralejo! Manila's Finest, December 25. Yes, mga kapatid. MQuest and Signal, and that is it para sa ating Finest Friday morning! At 27 days na lang! Ay, grabe! Wala na talaga. Tuloy-tuloy naman po sa pag-spend ng good vibes, kapatid! At para sa ating kids, more fun pa tayo dahil susunod na ang Little Princess Sarah at Dog of Flanders. At tumutok pa rin sa mga weather updates. Kita kids pa rin! Until, ano ba? December? December, see you in December. December na. Ingat po lagi mga kapatid ha. Stay safe, happy weekend. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasal sa umaga. Good morning, kapatid!